Kailan ka namin hinamak? Oo nga, Gran. Ang laki-laki ng inutang mo sa stocks. Sinong may lakas ng loob na hamakin ka? Sip-sipan nga ang gusto naming gawin sa'yo. Ha? Ang ibig niyong sabihin, mabuti pa na umutang ako ng 2 trilyon sa pag-stocks. Kaya nag-celebrate pa kayo, no? Hindi. Hindi ba naman talaga? Manager. Sa tingin mo ba, si Ran, ay hindi pa nakaranas ng ganito kalaking lugi? Kaya nasaraan ng bait sa tuwa? Ay, malamang yan na nga ang totoo. Kawawa naman si Churan, ang hirap ng buhay niya. Yumaman ng ilang dekada. Tapos ngayon lang nakautang ng ganito kalaki. Nasaraan na nga ng bait. Kwarto 4. Hindi pa nababayaran ang bill ng pasyente. Hoy, hoy. Ako na ang magbabayad nito. 5,000 piso lahat. Cash o mobile payment? Mobile. Heto, gamitin ang phone. Nakatanggap na ang Alipay ng 5,000 piso. Hoy, hindi. Dapat ako ang magbabayad ng ospital ko, di ba? Bakit parang ang nangyari, ang ospital ang nagbigay sa atin ng pera? Siyempre, ang ospital ang magbabayad. Hindi naman kayo ang magbabayad, di ba? Labag sa batas ang hindi tumanggap ng bayad. Oo nga, Churan. Ingatan mo talaga ang perang ito. Kapag itinapon mo to o sinunog, makukulong ka o baka mabaril ka. Hindi naman ako tanga. Bakit ko naman itatapon ang pera? Hayan na. Ang kaibigan ko kasi, nasaraan ng bait. Huwag mo na lang siyang pansinin. Tera na. Ha? Nababaliw na talaga sila. Hoy, sandali. Nagbago na ang mga patakaran ng mundo. Nagdadala ng malas at kapahamakan ang pagyaman. Pinaiikli ang buhay. Ang mundo ay magiging isang lugar kung saan ang pagiging mahirap ay pinagpipitaganan, at ang pagiging mayaman ay ikinahihiya. Naku. Mali. Siguradong na-concussion lang ako. Nangangarap lang ako. Ay, anak ko. Ma, pa, bakit kayo nandito? Huwag kayong mag-alala. Tignan niyo, okay lang ako. Ay, alam kong okay ka lang. Sinabi sa akin ng nurse eh. Anak, narinig kong nalugi ka ng 2 trilyon. Ay, hahaha, mabuti naman. Kami ng tatay mo, yumaman kami habang buhay. Ngayon, sa wakas, mabubuhay na kami ng mahirap. Ha? Kami ng tatay mo, nag-ipon kami, para bumili ng damit. Tingnan mo. Maganda ba? Tingnan mo, tingnan mo. Ano ba to? Maganda ba? Pa, ano ba yung suot mo? Maganda ba? Anak, ikaw ang nagbigay ng karangalan sa pamilya. Ha? Mga ninuno, ang pamilya natin Chu, sa wakas ay naging mahirap na. Matagumpay na naging mahirap. Sandali. Nalilito ako. Ayusin ko muna sa isip ko. Oy, anak, naiisip mo pa rin ba si Chen Yao? Ay, ang ganyang klaseng babae. Babaeng umiiwas sa mayaman at nagmamahal sa mahirap. Okay lang nahiwalayan mo. Mamayang gabi, pupunta ka sa class reunion, di ba? Si Chen Yao at yung kabit niya. Kaklase mo rin sila, di ba? Kung malaman nila na ganito ka na ngayon kapobre, magsisisi sila ng sobra. Ha. Tama. Sa kalagayan ng anak natin, na ganito na ngayon kapobre. Anong klaseng partner ang hindi makikita? Tama. Pero anak, huwag ipakita sa labas ang pagiging mahirap. Yung mga babaeng umiiwas sa mayaman at nagmamahal sa mahirap, hindi natin kailangan yan sa pamilya natin. Mamayang gabi, isuot mo yung custom-made suit na binigay sa'yo ng tatay mo. Hindi lang sila nagalit sa pagkatalo ko, pinagaan pa nila ang loob ko. Para sa class reunion, binilan pa nila ako ng magandang damit. Dapat kong mabuhay ng maayos, hindi ko sila dapat bigyan. Ma, pa, umalis na tayo dito sa ospital. Pupunta ako sa class reunion. Tara. Hindi ko alam kung darating. Ang masasamang yan, sina Chen Yao at Wang Feng. Kung makita niya itong bisikleta ko, siguradong huhusgahan niya ako. Kailangan kong itago agad. Hoy, bakit mo ninakaw ang bisikleta ko? Ito. Bisikleta ko ito. Ikaw, sa itsura mo, kayang-kaya mo bang magkaroon ng ganitong sasakyan? Ito, Phoenix brand. Matagal nang hindi ginagawa, kakaunti na lang ang natitira sa buong bansa. Bitawan mo agad ang kamay mo, kung hindi tatawag ako ng pulis. Hindi, miss. Itong sira-sirang bisikleta, ipinag-agawan mo pa ako, at hayagan mong inaagaw. CJ.
Kahit na ako si Churan, ibigay ko na lang ito sa'yo, okay na ba? May gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Heto, sa'yo na. Hindi sira. Hay, ito ay... Anong klaseng tao ba to? Ha? Parang... Hindi ito yung akin. Miss, nakapark na po ang sasakyan ninyo. Ito, bakit may isa pang bisikleta dito? Napakamahal ng bisikletang ito. Bigay lang ng bigay sa iba. Kahit nasa kapangyarihan ng aming pamilyang Jiang, hindi namin magagawa yan. Sa Jiangsheng, may mahirap pa palang hindi ko alam. Imbestigahan ninyo kung sino talaga itong si Churan. Opo. Wow! Ito. Ang kalawanging ito na puno ng tanda ng panahon. Ang malakas na amoy ng kahirapan. Magkano kaya ang kailangang ipunin para makabili ng isang ganito? Hoy, nakapark lang ito sa harap ng pinto, at hindi man lang itinakandado. Kahit na ang aming pamilyang Wang ay hindi katulad ng malalaking pamilya tulad ng Jiang. Dito sa Jiangsheng, mahirap pa rin kami. Ni isang gulong nito, hindi ko kayang bilhin. Mahal. Mamaya, pagpasok natin, kailangan nating mag-ingat. Baka maka-offend tayo ng isang taong hindi natin dapat galitin. Huwag kang mag-alala. Ang mga tulad natin, siguro, wala pa sa antas para maka-offend ng ganoong klaseng tao. Hoy, hoy, nandyan na si Churan. Halika, upo ka, upo. Ay, mga kaklase, hindi na ordinaryo si Churan ngayon. Nakikipag-invest na. Marami sigurong nalugi, no? Ha ha ha. Maraming na akong nalugi. Ay, nagpapasikat ka pa. Kung talagang nalugi ka, ihiwalayan ka ni Chen Yao. Ay, bigyan naman natin ng konting respeto si Chu. Kakabangon lang niya sa malaking dagok. Pero, sa totoo lang, paparito rin mamaya sina Chen Yao at Wang Feng. Lesiu, magkakaroon na ng magandang palabas. Ha ha ha. Hoy, mga kaklase, kumusta kayong lahat? Ang tagal nating hindi nagkita, na late kami. Bakit kaya? Nakaibigay kaming pumunta. Ay, ang yaman mo naman, Wang Xiao. Nakamotor ka na ngayon? Hindi tulad ko. Ngayon lang nakabmuyu. Ay, totoo nga, Maserati pa rin ang sa akin. Nahihiya na nga akong lumabas. Kailan kaya ako magiging kasing dukha ni Wang Xiao? Ha? Nitong mga nakaraang araw, medyo nalugi ako. Kaya pinalitan ko ng 2 gulong. Ay, hindi mo alam, pag sinakyan mo, yung hangin sa tenga, whoosh whoosh whoosh, yung dinaanan, amoy kahirapan lahat, ang sarap. Ano ba yan? Naguunahan na ba ngayon sa pagiging dukha? Kung ikukumpara sa akin, baka matakot kayo. Churan, anong binubulong-bulong mo dyan? Hindi ko inakalang may mukha ka pang dumalo sa reunion. Hindi ka ba nahihiya? Siya ang nanggulo sa pamilya ng iba. Ikaw ang nakaliwa. Wala akong kasalanan. Kung may kahiyan man, kayo ang dapat mahiya. Ikaw, ito ang tinatawag na pagpili ng mabuting puno para pagpugaran. Saang aspeto ba mas mababa si Wang Xiao sa'yo? Nabulag talaga ako noon. Napangasawa pa ang isang walang kwentang tulad mo. TSK, Churan. Bilang kaibigan, talagang may masasabi ako sa'yo. Tingnan mo si Chen Yao mula nang ikinasal sa'yo. Mabuti ba ang buhay na tinatamasa niya? Ha? Hayaan mo siyang tumira sa mansion. Kumakain sa mga 3-star na restaurant. Ang mga cosmetics na ginagamit araw-araw. Yung pinakamahal ang lahat. Tapos tingnan mo naman kami ni Chen Yao. Ang kinakain, pipino lang. Ang sinusuot, mga mumurahing brand. Ang mga cosmetics na ginagamit, kailangan yung pinakamura. Yan ang tunay na buhay. Churan, hindi mo sila masisisi. Sino ba ang may kasalanan kung napakayaman mo? Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Hindi. May sakit ba kayo? Alam kong wala akong kasinyaman nyo. Hindi ko kayo maabot. Pero, hindi naman kailangang ganito ninyo ako tratuhin. Ikaw ang may sakit. Nang ahas ka pang sampain kami. Tama na, tama na, tama na. Magkakaklase naman tayong lahat. Hayaan mo na siyang maglabas ng galit. Ano nga ba ang tawag doon? Ha, galit na walang magawa. Ha ha ha. Hoy, Churan. Kanina sinabi mong hindi ka kasing yaman namin. Si Ginoong Wang. Ngayon, naka-electric bike na. Ikaw, ano ang sasakyan mo ngayon? Ay, sigurado yung luma. Rolls Royce na sira-sira. Anong magandang sasakyan ang kaya niyang gamitin? Tama na. Bisikleta lang ang sinasakyan ko. Phoenix brand, okay na ba? Ano? Nakakabili ka ng bisikleta? Hoy, hoy, yung bisikleta na nakapark sa labas. Sa'yo ba yun? Nga, Sa akin talaga yon. Pero, naibigay ko na. Ha? Hindi. Phoenix brand pa naman yung lumang bisikletang yun. Ganun-ganun lang. Naibigay mo? Ano ng problema? Lumang bisikleta lang naman yon. Bibili ako ng mas maganda sa hinaharap.
Huwag mong hamakin ang dukhang binata. Dukha, mabuti ng dukha. Hindi ko akalain, ganun ka pala kadukha. Ay, sige na nga. Churan, ito, isang tagay para sa'yo. Lulunurin ko na. Ikaw, bahala ka. Ay, tama, tama. Sa'yo na rin, isang tagay para sa'yo. Nga, Churan, magkaklase naman tayong lahat. Ang tagal na nating hindi nagkita. Dapat mas maging malapit tayo sa isa't isa. Ano ba tong nangyayari? Imposible. Ang ganyang klase ng tao, paano siya makakabili ng bisikletang Phoenix? Tiyak nakita mo lang yung bisikleta sa may pintuan, kaya nagmalaki ka. Tama. Magkaklase naman tayong lahat. Anong pinagpapanggap mo? Kung ganyan ka talaga kadukha, at may bisikletang Phoenix ka, bakit kayo maghihiwalay ni Chen Yao? Tama. Ha? Pekeng kwento pala. TSK. Sabi mo hindi ka ganoon kadukha, nagpapanggap ka pa. Sabi ko na nga ba, kung talagang may sasakyan ka, bakit ito ang suot mo? Libo-libo ang halaga ng isang set nito. Walang mahirap na nagsusuot ng ganito. Tama, anong pagpapanggap na mahirap ka dyan? Kami ang tunay na mahihirap. Alam mo ba kung ano ang suot ko? Polyester. Nakita mo na ba yan? Tama, tingnan mo siya. Tapos tingnan mo ang sarili mo. Parang baboy na nagpapanggap na elepante. Anong pagpapanggap na elepante ka dyan? Ang suot namin, mababang uri ng cotton. Walang koneksyon, hindi mo talaga makukuha. Ay, tulad lang ng aming ginoong Wang. Ang mga taong isang pader lang ang pagitan sa kahirapan. Hindi kayang magbisikletang Phoenix brand. Anong karapatan mo para magkaroon? Yung si Churan na yun, sa isang investment lang, 2 trilyon ang lugi. Ngayon hindi lang siya ubos na ang pera, kundi puno pa ng utang. Opo, binibini. Hindi pa alam ng publiko ang bagay na ito, pero kumakalat na sa industriya. Balita ko, ang Daksha TV ay gumagawa ng emergency news at ipapadala pa ang kanilang star reporter para ay interview si Ginoong Chu tungkol sa kanyang hour of becoming poor. Reporter Hikyufin kaya? Isa siyang kilalang tao sa mundo ng financial news. Malawak ang kanyang network sa buong mundo. Ang hindi pa na-interview niya, hindi masasabing tunay na mahirap. Tama po, siya nga. Isipin mo, 5 henerasyon kaming nagsumikap sa pamilya Giant, bago naging 10,000 ang yaman. At naging dukha ng Jiang Chen. Pero sa isang investment lang niya, naunahan niya ang 100 taon naming pagsisikap. Kaya pala basta-basta na lang niya akong binigyan ng bisikletang Phoenix brand. Nalaman mo na ba kung saang private room siya? Nalaman ko na po, binibini. Nasa 1 hall sa 2nd floor. Ang simple naman. Tara, ang ganyang klaseng mga henyo, kailangan talaga nating makasama. Lagi namang nababahala ang pamilya sa pag-aasawa ko. Kung siya ang mapapangasawa ko, payag na ako. Tama, hindi ako karapat-dapat. Kung alam ko lang na ganito ka-cute, hindi ko dapat ibinigay sa'yo ang lahat ng pinakamaganda. Sino ang sinasabi mong cute? Lene, sinong umamin siya ang sinasabi ko? Churan. Sinong sinasabi mong cute? Ha? Chen Yao, ay babae ko ngayon. Kapag minura mo siya, minumura mo rin ako. Maniniwala ka ba kung sabihin kong, hindi ka na mabubuhay sa Jiangcheng? Ano, sa'yo na ang Jiang Chen. Hoy, tama na, tama na. Churan, alam kong na-corner ka, at gusto mong bumawi. Hoy, pero hindi ganito ang paraan. Parang gusto mo lang mamatay. Hoy, ang pamilya ni Ginoong Wang, ay wala nang ibang pag-aari kundi ang milyon-milyon. Sa buong Jiangcheng, kilalang kilala ang pangalan nila. Kung kalabanin mo siya, wala kang mapapala. Hindi, kayo, lahat kayo may sira sa ulo. Hindi na dapat ako sumama sa reunion. Hinto. Akala mo ba, makakalayas ka lang? Ano ba ang gusto nyo? Pagkatapos mong magsalita ng masama, aalis ka lang. Ginoong Wang, papaluhurin ko siya para humingi ng tawad sa akin. Tapos babatukan ko ang kanyang masamang bibig. Yan loko ka. Hoy, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sinabi ko, luhod ka at humingi ng tawad. Loko. Hoy, Anong ginagawa mo? Akala mo ba, makakalayas ka lang? bitawan mo ako. Mahalang damit na ito. Nakikita mo ba? Nakikita mo ba? Iba talaga ang mayayaman. Napakamahal ng isang damit na ito. Pero para sa'yo, kayamanan na ito? Dali, pabarin mo yan. Wala kang klaseng tao. Ako. Ito, itong sando. Ay nako. Hoy, Ay nako. anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ginoong Wang. Black cotton ito. Ang malamat na black cotton. Ano? At may mga tagpi-tagpi pa. Ganito, kahit sa buong lungsod ng Jiangcheng, sa malalaking pamilya tulad ng Jiang family, ay itinuturing na mana.
Ito, sigurado ka ba? Ay, ito. Ang damit na gawa sa bulok na bulak. Ito ay isang napakahalagang bagay. Paano niya magkakaroon nito? Hindi talaga ako nagkakamali. Dahil sa aking trabaho, nakasama ko ang aking boss na pumunta sa pabrika ng bulok na bulak para mag-inspeksyon. Ang natatanging amoy at ang pagkahipo lang ay nagdudulot na ng allergy. Hindi talaga ako nagkakamali. Churan. Ay, hindi. Ginoong Chu, ikaw ay tunay na mahirap. Leo Tung, hindi ba't kayo nitong lalaki ay nagtutulungan? Paano siya magkakaroon ng sando na gawa sa bulok na bulak? Magkano ba ang binayad niya sa'yo? Wang Feng, ang tanggapin na mas mahirap siya sa'yo. Ay ganoon ba kahirap? Matagal ko nang napansin. Si Kuya Chu ay simple lang talaga. Kung hindi, bakit siya, ng inyong masasamang magpartner, ay inaapi ng ganito? Kung ako, hindi ko siya, gaganyanin si Kuya Chu. Ay, ano ba ng kalokohan to? Bitawan mo ako, pakiusap. Ano ba ng eksena to? Huwag kayong mag-standby. Natatakot ako. Ay, huwag kang matakot. Gusto ko rin, kasama si Kuya, na mamuhay ng mahirap. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Ang pamilya ni Churan, paano ko hindi malalaman? Siya, ay mula sa mga nakaraang henerasyon, ay pawang mayayaman. Ang pera nila ay hindi maubos sa ilang henerasyon. Paano siya biglang naghirap? At noong nakaraang araw, namuhunan pa siya sa stocks. Sino ang nakakaalam kung magkano ang kinita niya ngayon? Tama, kung tunay siyang mahirap. Bakit noong nakaraang araw ay tumalon siya mula sa gusali para magpakamatay? Tumalon? Tsaka, huwag mo akong akalain na hindi ko alam. Noong nakaraang araw, tumalon ka. Ang mga tao sa kumpanya mo para iligtas ka ay tumawag pa sa akin. Tama, sino ang nakakaalam na hindi ka lang namatay, kundi may mukha ka pang pumunta rito? HMP, mukhang wala ka ng pakialam. Naghahanap ka lang ng gulo, di ba? Ay, ang mga mayayamang to ay hindi dapat lapitan. Kung hindi, tapos ang buhay mo. Sana nga ay mayaman ako. Ay, tingnan nyo. Sira na ang utak nito. Leslie, sino ang nagsasabing may problema sa utak? Ang asawa ko, si Jiang Ning. Sino ang nagsasabing may problema sa utak? Ang asawa ko, si Jiang Ning. Ang mumurahing suot na to, ang dating Jiang Ning, ang hari ng dukha sa Jiangcheng, binibining Jiang. Tama, ako nga. Hoy, kailan pa ako naging asawa mo? Hindi pa ngayon, pero malapit na. Huwag mong kalimutan, ibinigay mo na sa akin ang bisikletang Phoenix na yon. Bilang bigay kaya, Hindi, yung sirang bisikleta lang na yon, pwedeng maging bigay kaya. may kakayahan pero hindi nagyayabang. Ang panlasa ko, tama nga. Ano ng problema nitong magandang to? Bakit gustong-gusto niyang pakasalan ako? Baka hindi lang siya kontento sa pag-agaw ng bisikleta. Gusto pa niyang makulong ako. Sige na nga. Ang importante, malampasan muna ang problema sa harapan. Yung, binibining Jiang. Oh, nakalimutan mo na ba? Ako si Wang Feng. Nagkita tayo doon sa Forum on Poverty. Hindi ko naaalala. Hindi ako interesado sa mga taong mas mayaman sa akin. Pero walang kwenta. Hindi Ang panganay na anak pala ng pamilyang Jiang. Kaya pala, nagtataka ako kung paano nang ahas si Churan na magpanggap na dukha, may nagtatanggol pala sa kanya. Oo, tama ka. Itong si Churan. Tingnan mo yung ganitong klaseng kamisaytang gawa sa bulok na bulak, pati yung bisikletang Phoenix niya. Mga kayamanan ng mga yan. Tiyak ninakaw niya yan sa pamilya nyo. Malaking kasalanan yan. Dapat parusahan mo siya. Tama, Churan. Ginagamit mo ang gamit ng iba para magpanggap na dukha. Nakakadiri ka talaga. Ano ba ang alam ninyo? Ang mga bagay na iyon, lahat ay kay Churan. Walang kinalaman ang pamilya namin dyan. Ay, tunay palang pag-ibig. Sabi nila, masama ang ugali ni Binibining Jiang. Pero mukhang mabait naman pala. Tigilan mo. Sa kanyang kakayahan, kayang-kaya ba niyang bilhin ang mga yan? Ikaw, ang dating asawa ni Churan, di ba? Talagang bulag ka. Nang iwanan mo si Churan, sa mismong bago sumikat ang araw. Sa iyong pananaw, bagay ka lang sa mga ganitong klaseng tao. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Hindi pa ninyo alam, no? Ang perang ininvest ni Churan, lahat na lugi. Paano mo nalaman? Hindi naman ito magandang ipagmalaki. Bakit mo pa sinabi? Hindi magandang ipagmalaki. Ang Daxabi Financial Channel ay gustong mag-interview sa'yo. Hindi pa ba iyon magandang bagay? Seryoso ba? Ang laki-laki na nga ng lugi ko. Gusto mo pang ilagay ako sa Ray bilang masamang halimbawa. Hindi. Ang galing mo sa pagkalugi. Ang galing-galing mo. Ganyan ba talaga ugali ng mga katulad mo? Ha. Binibining Jiang. Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ako nagbibiro. Kahit gusto mong ipagtanggol, ang palamuning lalaki mong ito, hindi mo naman dapat sobrahan ng ganito, di ba?
Ang Daksha TV, iyon ang pinaka-autoridad at pinakamahusay na istasyon sa buong Daksha. Ang mga nakakasali sa financial program nila, sino ba ang hindi kilalang kilala at may impluwensyang tao sa Daksha? Itong lalaking, mabaho ang amoy ng pera. Tama, binibining Jang. Huwag kang magpapaloko sa lalaking ito. Loko. Churan, ipakita mo ang impormasyon ng utang mo para makita nila, para malaman nila kung nagsisinungaling ako. Para saan pa yan? Ikaw, masyado kang mapagkumbaba, kaya ka inaapi ng mga taong ito. Anong ginagawa mo? Huwag. Pwede bang magkaroon ka ng personal space? Asawa kita, ano pang personal space? Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ito ang tinatawag na kahirapan at pagkakautang. 2 trilyon. Ayos na. Aminado na ako. Talagang mahirap lang ako. Tama na yan. May utang na 2 trilyon. Paano mangyayari yon? Si Churan, paano siya magiging ganito ka-Ira? Lahat tayo dito, milyon-milyon ng pera. Mula pagkabata, lumaki sa pera. Hindi ko inakala na si Churan pala. Ito kaya ang pagkakaiba ng tao sa kapwa-tao. Imposible. Hindi pwedeng ganito kakahirap. Ginagawa mo lang ito para pagsisihan ko. Hindi. Ikaw. Nasaan ang pera mo? Saan mo itinago ang lahat ng pera mo? Ilabas mo ang pera mo. Hoy, anong ginagawa mo? Yaw. Sasabihin ko sa'yo, niloloko ka lang niya. Niloloko ako. 2 trilyon. May utang na 2 trilyon. Yung napakaraming zero sa dulo. Peke yan sigurado. Tama. Ang pamilya Jiang ang pinakamahirap sa Jiangcheng. Libo-libo lang ang pera. Hindi man lang umabot sa utang. Siya, isang kabit lang. Paano siya magkakautang ng 2 trilyon? Tama, sa mundo ang mga may utang. Sino ba ang hindi kilalang tao? Akala ba niya, isa siya sa mga pulubi, mga bulag at mangmang? Hayaan mo na. Hayaan mo na kung hindi sila maniwala. Binibining Jiang. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Kung totoong ganoon kalaki ang utang niya, yung mga reporter, matagal nang dinaanan ng bahay nila. Paano tayo walang narinig na, kahit anong balita? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Hikyufeng, reporter ng Daxiari. Hikyufeng, narito ba si Ginoong Churan? Reporter? Ako si Hikyufeng, reporter ng Daxiari. Hikyufeng, tanong ko lang. Reporter He, ano ang hangin ang nagdala sa inyo rito? Ay, Reporter He Kyufeng. Hoy, mga kaibigan, ito si, ang kilalang kilala sa mundo ng pananalapi ng Daksha, ang hari ng mga reporter. Maraming koneksyon sa buong mundo. Hindi ko inaasahan na makikilala ko kayo dito. Isang karangalan talaga. Reporter He, nakarating pa kayo dito sa amin. Baka naman, may napaka-importanting tao dito sa lugar namin. Sabihin mo, close pala si Young Master Wang at si Reporter He. Baka siya ang hinahanap niya, ha? Yun nga, Reporter He. Kung pupunta kayo, sana nagpaalam muna kayo. Baka dahil sa pagsasalita ko sa Poverty Forum noon, kaya kami, napansin ng Daksha TV. Reporter He. Ay, ako po, ang nobya ni Young Master Wang. Kami ba ang i-interview ninyo ngayon? Kayo ba ang... Yun nga, ako, Wang Feng. Si Wang Feng ng Wang Clan ng Jiangcheng. Hindi ko kilala. Ikaw ang batang babae ng pamilya Jiang, si Jiang Ning. Tito He, hindi ko akalain na pagkalipas ng ilang taon, makikilala pa rin ninyo ako. Naalala ko noong 10 taon na ang nakalipas. Pumunta kayo ng lolo ninyo sa kapital para sa isang forum. Ganito kaliit ka pa lang noon. Hindi ko inaasahan na ngayon dalaga ka na. Hahaha, walang duda. Reporter He, tiyak na si MS Jiang ang hinahanap ninyo. Tama ka. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Jiang ang pinakamahirap na pamilya sa Jiangcheng. Tanong ko lang, sino sa inyo si Churan? Ginoong Chu? Ako. Ay, Reporter He, si Churan, isang ordinaryong mayaman lang siya. Huwag ninyo siyang pansinin. Umalis ka dyan. Hinaharangan mo ang pag-uusap namin ni Ginoong Chu. Ginoong Churan, nabalitaan namin ang kwento ninyo na nalugi ng 2 trilyon. Pwede ba kaming gumawa ng eksklusibong interview tungkol sa kung paano maging bigla ang dukha sa isang gabi? Ano? Hindi naman. Ginoong He, ang reporter, siya pala ang hinahanap ni Churan. Baka naman, yung 2 trilyong nalugi ni Churan, totoo talaga? Imposible. Imposibleng mangyari yan. Si Churan, paano siya naging? Nag-aalinlangan po ba kayo sa akin sa profesionalismo ng isang award-winning na reporter? Ay hindi, di ako nangangahas. Di ako nangangahas. Kanina, ikaw lang ang nangahas mang-insulto kay Ginoong Chu na isang mayaman, hindi ba? Si Yaobay, unan mo siya. Ipagkalat natin sa buong financial circle ng Daxia na siya ay blacklisted ko na. Hoy, huwag. Ay nako. Ginoong Churan, tama na po ba ang ganitong aksyon para sa inyo? Ito, ano ba tong nangyayari?
Nagkakamali ba kayo? Ay naku, sa ganitong pagkakataon na, huwag ka nang magkunwari. Tito He, huwag po kayong mag-alala. Hahaha, naiintindihan ko. Si Ginoong Chu bilang Diyos ng kadukhaan na may 2 trilyong utang ay may sariling estilo talaga. Ginoong Churan, hindi po ba maaari kayong magbahagi sa aming mga manonood sari ng inyong mga sikreto kung paano maging mahirap? Sinisiguro ko, ito ang magiging headline sa buong mundo bukas. Ano? Headline sa buong mundo? Mabubuhay pa ba ako niyan? Wala na bang lugar para sa akin sa mundo? Hindi pwede. Kailangan kong tumakas agad. Ito ah. Hala, Ege. Takas na. Ginoong Chu, huwag kang tumakbo. Habulin. Naku naman, hoy, talagang karapat-dapat sa titulo ng Diyos ng kahirapan na may 2 trilyong utang. Hoy, Sa harap ni Reporter He, biglang tumakbo lang siya. Walang respeto talaga. Ay, si Churan ngayon, ay hindi na. Kasing antas natin. Kung alam ko lang kanina. Sana ay, kasalanan mo, kasalanan mo, kasalanan mo. Dapat ako na ang magiging asawa ng Diyos ng kahirapan, at aakyat sa tuktok ng mundo. Kasalanan mo, Aray. Huwag mo na akong suntukin. Hindi pa ba ninyo nakikita? Ha? Ito ay isang panloloko lang. panloloko. Kung talagang may 2 trilyong utang si Churan, bakit hindi niya tinanggap ang interview ni Reporter He? Sa halip, tumakas siya ng nakakahiya. Kung peke ang bagay na ito, bakit pa pupunta si Reporter He? Baka peke rin si Reporter He. Siyempre, tunay si Reporter He. Ito ang talino ng kanilang plano. Nako, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba ninyo napansin na magkakilala ang dalagang si Jang at si Reporter He? Sa palagay ko, ito ay isang palabas na pinagtulungan ni dalagang Jang at Churan. Sa ating reunion, isang drama lang. Ha, naiintindihan ko na. Para sa kanyang kalaguyo, talagang naglabas ng malaking halaga si dalagang Jang. Malaki ang nagastos niya, di ba? Talagang tunay na pag-ibig. Si Reporter He ay hindi basta-basta na maanyayahan. Tiyak na gumamit siya ng malaking pabor. Isipin mo, si Dalagang Jang, para kay Churan, ay ginamit ang ganoong kalaking pabor. Kapag nalaman ng pamilya Jang, hindi ko alam kung paano siya parurusahan. Kung ganun, ang 2 trilyong utang ni Churan ay tiyak na peke. Ang mayaman, mayaman pa rin. Talagang mababa ang ugali. HMP, kapag nalaman ito ng pamilya Jang, at magalit sila, ang Churan na ito ay tiyak na magdudusa. Pagdating ng panahon, kahit gaano pa siya kamahal ni Dalagang Jang, kailangan pa rin siyang iwan. Kung ganoon, sa panahong iyon, si Churan ay magiging isang katawa-tawa. Bakit ka tumatakbo? Alam mo ba na ang may interview ng Daxadi ay napakagandang oportunidad? Kung lumabas ako sa balita, sasabog na ako sa kinatatayuan ko. Ha, pero salamat pa rin sa iyo ngayon. Ha, salamat sa akin. Huwag ka nang magsalita pa. Alam ko, ang pagpapanggap mo bilang aking nobya ngayon, ay para lang di ako mapahiya sa reunion. Kaya, may utang na loob ako sa'yo. Paano mo babayaran to? Ahem, alam mo naman, utang dito, utang doon. Baka, wala na akong perang maibibigay. Pero, maliban sa pera, kahit ano pwede. Itong lalaking to, totoo bang tanga o nagtutanga-tangahan? Kung pera ang ibibigay mo, saka lang kita kakalabanin. Sige, isa-isa na lang. Okay. Isang hiling lang. Ano yon? Basta kaya ko, gagawin ko. Bukas, samahan mo akong makipagkita sa mga magulang ko. Ha? Anong ha? Naubos na ako sa pagmamadali ng mga magulang kong magpakasal. Ikaw naman, magpanggap kang boyfriend ko para matulungan ako. Hindi naman masyadong mabigat yon, di ba? Lanan. CJ, tumulong ka sa akin ngayon. Tutulungan kita bukas. Sakto lang. Marami ang gustong maging boyfriend ko, wala silang pagkakataon. Bigay mo yung cellphone mo. Oh, CJ. Na-text ko na sa'yo ang oras at address. Tandaan mong pumunta bukas. Ano ba tong nangyayari? Nako, pakiusap. Tanggapin mo na lang ang 100,000. Aray, sa panahon na yon, may tao pa palang lumuluhod para maglimos sa pulubi. Anong klaseng kabutihan ito? Pakiusap po. Sabi ng bangko, naabot ko na raw ang limitasyon ng credit ko. Hindi na raw ako pwedeng magdeposito. Wala na talagang paglalagyan ng pera sa bahay namin. Kung hindi nyo po ito tatanggapin, wala na akong magagawa kundi magpakamatay. Bahala ka kung gusto mong magpakamatay. Nakailang 100,000 na akong tinanggap sa'yo. Nagsusugal ka pa rin. Panay ang panalo mo siguro. Ang mundong ito talaga, ang pagiging mayaman ay isang kasalanan. Sa susunod na buhay, magkatawang tao ka na lang sa mahirap. Pakiusap po, ito kasing, may mga magulang at anak akong umaasa sa akin. Kung magpapatuloy ang pagiging mayaman kong ito, ang asawa at anak ko, ano na lang ang mangyayari? Ha?
Umalis ka dyan. Huwag mong dungisan. Ang aking. Hamak na paan ng iyong kayamanan. Nako, kahabag-habag. Isa na namang taong pinagabi ng kayamanan. Karapat-dapat lang sa mga sugarol yan. Kung ako ang may ganoong karaming pera, wala na akong mukhang iharap. Hoy, sabi ko, ano ba ang problema mo, Lolo? Mabuti ang loob niyang magbigay sa'yo ng pera. Ikaw pa ang mayabang. Mabuti ang loob. Binata. Huwag kang magsalita nang hindi mo naranasan ang pagiging mayaman. At huwag mong pilitin ang iba na maging mahirap. Kung may kakayahan ka, ikaw na ang tumanggap ng lahat ng perang ito. Perang ibinigay niya sa'yo, paano ko tatanggapin? Kuya, tumayo ka muna. Masyado kang mabait. Binigyan mo siya ng pera, ayaw niya. Dapat ibigay mo na lang ang perang ito sa mga mas nangangailangan. Huwag tayong magpaabi sa kanya. Hindi pwede. Sa buong mundo bukod sa mga pulubing may utang, sino ang may lakas ng loob na tumanggap ng pera ng walang kapalit? Kung hindi ko pa rin maibibigay ang perang ito, wala na akong dahilan para mabuhay. Gusto ko ng pera, wala. Tapos may hindi makapagbigay ng pera, at ayaw nang mabuhay. Ha, pere, ikaw. Gusto mo ng pera? Sino ba ang ayaw ng pera? Pero, Ito, sayo. Lahat sayo, lahat sayo. To. Para sa akin talaga to. Totoo to, mas totoo pa sa mumurahing fast food. Kung ganoon, magmamano na rin ako sayo. Huwag. sige, sige. Akin na to. Tanggapin ko na, okay na ba? Ay, salamat naman. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Mahal, ang buhay natin ay lalong naghirap ng kaunti. Mula ngayon, magbabago na talaga ako at makakasama kitang lalong maghirap. Ang mga mayayaman ngayon. Ang wild naman ng trip. Hoy, binata. Huwag mong piliin ang pride kaysa sa totoong pangangailangan. Ang pera. Hindi yan mabuting bagay. Makakakuha ka ng pera mula sa isang tao, pero makukuha mo ba ang pera ng lahat ng tao sa mundo? Binibigyan ako ng pera. Siyempre tatanggapin ko. Lolo, mukhang nahihirapan ka rin. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ng iba. Yung mga mabubuting tao tulad ni Kuya. Hindi yan madaling makita. Aray! Binata, ang lakas ng loob mo ah. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng taong kagaya mo. Basta may magbigay ng pera, tatanggapin mo? Sinabi mo yan ha? Sinabi ko, tanga ba ko, tatanggihan ko ang pera. Hoy, makinig kayong lahat. Itong binata, tumatanggap siya ng pera. Dali, kunin nyo na ang pera nyo, at ibigay lahat sa kanya. Hahaha. Totoo bang, tumatanggap ka ng pera? Siyempre. Diyos ko, ikaw na talaga ang akin. Anghel ka sa lupa. Kukunin ko na ang pera ko sa bangko. Ibibigay ko lahat sa iyo. Haha, ako rin. Ay, may ganitong klaseng swerte. Dali, punta ako. Grabe, ang loko-loko nito. Napakabait na tao. Kukunin ko na rin ang pera ko. Ibibigay ko lahat sa'yo. Ha. Ito, para sa akin talaga ang lahat ng ito. Ha. Bata, nataranta ka na ba? Kanina pa, hindi ba? Ang galing-galing mo. Kung magaling ka, kunin mo lahat itong pera na to. Ha. Ito. Nananaginip ba ako? Ang daming gustong magbigay sa akin ng pera. Baka naman ayaw niya ng sobrang dami, kaya hindi niya matanggap. Ang tindi ninyo magbigay, ang laki ng halaga, kahit gipit, biglang yayaman. Sino ang makakatiis niyan? TSK. Ikaw talaga ang magaling magsalita. Kanina nung kumuha ka ng pera, hindi ka naman nagdalawang isip. Ano nga, kung sobra naman po sa inyo, kukunin ko na lang ulit ng konti. Hay, hindi na kailangan. Sino nagsabing masama ang loob ng tao? Tignan niyo ang mga tao. Tama nga ang nanay ko. Marami pa ring mabubuting tao sa mundo. Ibig sabihin, tatanggapin niyo po ang lahat? Siyempre, kung papayagan ako ng mga kababayan, hindi ko tatanggapin ang perang galing sa kasamaan. Salamat sa inyong pagmamahal. Kung kasalanan ang pagiging mayaman, ang kasalanang ito, ako na lang ang magdadala. Ha? Ha. Baka naman tanga itong batang to. Suran. Ay naku, nakalimutan kong si Chenyaw ay empleyado ng bangko. Anong ginagawa mo rito? Iniwan ka na yata ni MS, Jang. Sasabihin ko sa'yo, hiwalay na tayo. Hindi ako babalik sa dati. Kahit na gusto kong bumalik, hindi ikaw ang pipiliin ko. Ikaw. Sa tingin ko, mukhang nakita mo lang na may pera na ako, kaya humihingi ka ng pangalawang pagkakataon. Sa'yo ang perang ito. Hoy, Gino, ay siya ang ating tagapagligtas. Tinanggap niya ang lahat ng pera namin. Kaya pala,
Kanina pa ako nagtataka. Bakit ang daming tao ang nagwi-withdraw sa teller? Akala ko naghirap na ang lahat. Ako na lang ang mayaman. Ikaw pala ang dahilan. Tanga. Salamat sa tiwala ng lahat. Sa tingin ko, naiinggit ka lang dahil may pera na ako. Kung kayang tanggapin ng Ginoong ito, ang napakaraming pera ng lahat, siguradong isa siyang tunay na dukha. Paano mo nagawang makipaghiwalay sa ganoong klaseng tao? Siya, kilala ko siya. Sa mundong ito, wala nang mas mayaman pa sa kanya. Kuya, hindi mo alam ang buhay ko sa piling niya. Parang hindi na buhay ng tao. Ano, bakit siya tumatanggap ng ganito karaming pera? Parang naghahanap siya ng kamatayan, di ba? Hoy, bata, ang pagtanggap mo ng ganito karaming pera, parang nagpapakamatay ka na lang. Hoy, Sasabihin ko sa'yo, sinisira mo ang merkado. Sa batas, hindi ito may bisa. Sa huli, ang perang ito ay babalik pa rin sa kanila. HMP. hindi pala dukha. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Sayang ang pagod ko. Ito, kailangan ko pa ring ideposito ang pera. Ay nako, Susmar Joseph, ang perang ito, bawat pag-withdraw, bumababa ang limitasyon. Kailangan kong magmadaling ideposito ang lahat ng pera. Kung dadalhin ko ang ganito karaming pera sa bahay, ay nako, malamang papatayin ako ng asawa ko. Hoy, huwag. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Talagang dukha ako. Ikaw, dukha. Sige, kung may lakas ka ng loob, subukan mong ideposito ang lahat ng perang ito sa bangko. Malamang ang limitasyon mo ay matagal nang punong-puno noong unang panahon pa. Mag-ipon na nga ako. Di ba para doon ang bangko? Ang daming pera. Di ko ito deposito. Di nyo rin naman ito makukuha, di ba? Lele, hoy, bata. Huwag mo kaming lolokohin. Kung di mo madeposito ang perang ito, hindi ka namin palalampasin. Tama, hindi ka namin palalampasin. Huwag kayong mag-alala. Paano naman hindi madeposito ang pera? Ay naku, ang kinakatakot ko kapag nadeposito na ito. Hindi ko na mawi-withdraw. 2 trilyon ang utang ko, ha? Baka naman pagka-deposito nito, kaltas na agad para sa utang. Mawawalan na naman ako. Di bahala na. Ang perang ito, aabot na siguro sa 1 bilyon, no? Ganito na lang, kung may deposito mo to ngayon, luluhod ako at tatawagin kitang tatay. Ayoko ng anak na walang utang na loob. Sige, magdedeposito na. Akin na yan. Ano yan? Bank card. Lene. Hoy, pwede bang magtira ng kaunting pera? Ay, takot ka na, no? Huwag kang mag-alala. Ang perang ito, dadalhin mo rin yan pabalik ngayong araw. Baka maipit ka. Sige, eto na. HMP. Hindi mabasa. Kakaiba. Ito, ano ba to? Bakit hindi gumagana? Baka naman, sobrang taas ng clearance, kaya nag-trigger ng protection mechanism. Kung ganun, ang batang ito, ay para talaga sa aming mga pulubi. Syempre naman, malamang. Sobrang dami ng pera nitong hayop na to. Ang sistema ng bangko, ay deregister na siya. Hindi na siya makakapag-deposito. Oh, Ano na ang masasabi mo ngayon? Alarma! Alarma! Dumating ang ultimate VIP client na si Churan sa bangko. Salubungin agad. Ano, siya kaya yung napakayamang biglang naghirap at may 2 trilyong utang na VIP. Ano pang masasabi mo ngayon? bakit hindi pumapasok ang pera? Subukan ko ang isa pang card. Kahit ilang card pa ang palitan mo, wala ring mangyayari. Walang kwenta talaga yan. Kahit ilang card pa ang palitan mo, hindi mo may tatago. Ang katotohanang mayaman ka. Mayaman na talaga siya. Pinahirapan mo kami. Maam. Tingnan nyo po, itong pera namin. May dedeposito pa kaya sa bangko? Oo nga, pakiusap, kahit kalahati lang ayos na. Gusto pa nyo magdeposito? Pwede naman, pero, ang bangko namin, may limitasyon sa deposito araw-araw. Puno na ngayon, bukas na lang kayo bumalik. Ha? Ano, kailangan ba naming dalhin? Lahat ng perang ito pa uwi? Array, wala nang ang lugar sa bahay namin. Lene. Ikaw ang may kasalanan. Ako, papatayin kita. Patayin siya. Churan, ikaw ang may gusto nito. Huwag mo akong sisihin. Hindi. Kung gusto niyo kunin ang pera, kunin niyo. Pero di naman kailangan akong patayin. Hoy, nagkukunwari ka pa. Sama-sama tayo. Patayin siya. Sandali. Array. Presidente, bakit po kayo nandito? Sino po si Ginoong Churan? Ako po. Oh. Magalang na Ginoong Churan.
Ako po ang presidente ng bangkong ito. Malugod po namin kayong tinatanggap. Ano, Presidente, baka mayroong pagkakamali. Pagkakamali, walang pagkakamali. Si Ginoong Churan ay pinakamataas na kliyent ng bangko natin. Hindi mo ba siya inesikaso ng maayos? Pinakamataas na kliyent, paano nangyari yun? Ang pinakamataas na kliyent ng bangko natin, dapat ay may utang na 10 bilyon pataas, bago magkaroon ng ganyang titulo. Si Churan, yung taong yun, ang baho ng amoy, parang tanso. Paano siya naging pinakamataas na kliyent? Tumahimik ka, pinakamataas na kliyent ang iba, dahil 10 bilyon lang ang kaya nilang utangin. Pero si Ginoong Cho ay pinakamataas na kliyent, dahil ang bangko natin, hanggang doon na lang ang antas ng kliyent, pinakamataas na lang ang meron. Naiintindihan mo ba, Ginoong Cho? Hindi ba siya nagpakita ng magandang asal sa inyo? Paalisin ko siya kagad. Huwag po, Presidente, tapat ako sa bangko, wala akong nagawang mali. Tumahimik ka, pumunta ka sa Finance Department, kunin mo ang sahod mo para sa buwang ito, at umalis ka na kagad. Anong nangyari? Isang presidente ng bangko, napakagalang sa akin, baka dahil, ang may utang ang hari. Kaya pala, ikaw pala ay tunay na dukha. Pasensya na, hindi namin kayo nakilala. Sana'y patawarin niyo kami. Huwag niyo sanang, ibalik sa amin ang perang ito. Hoy, huwag kayong mag-alala. Basta ibigay niyo lang sa akin. Tatanggapin ko lahat. Presidente, pwede na ba akong magdeposito ngayon? Siyempre, ako mismo ang mag-aasikaso para sa inyo. Kahit ilagay mo ang lahat ng pera sa Jiangcheng, sa account mo, sa account ninyo, ay wala pa ring pera. Huwag kayong mag-alala. Talaga nga, ang perang ito ngayong araw, ay para lang nasayang. 100 milyon, nakakainis. Hoy, binata, sandali. Ano, nakita mo rin? Wala na talaga akong pera. Kung hihingi ka pa ng pera, wala na talaga akong magagawa. Ay, hahaha, kaibigan, ang pagiging dukha mo, ay nasaksihan ko na. Hindi ko alam, kung gusto mo bang, sumali sa aming mga pulubi. Ang samahan ng mga pulubi. Kahit mamatay ako sa gutom, at tumalon mula sa tuktok ng gusaling ito, hindi ako magiging pulubi. Huwag kang magmadaling tumanggi. Halika, binata, kunin mo ito. Kapag naisip mo na ang lahat, ang samahan ng mga pulubi ay laging naghihintay sa'yo. Dukha. Bagay na bagay ito, sa kalagayan ko ngayon, nasa punto na ako ng pagiging dukha, na ang isang pulubi pa ang nagbigay sa akin. Sige na nga, tatanggapin ko na. Mabuti. Saan ka ba napunta? Bakit hindi ka pa dumarating? Malapit na. Muntik ko nang makalimutang pupunta ako sa bahay ni Jiangning. Matanda, aalis na muna ako. Sige. Pangulong Hong, hindi ko inakala na si Ginoong Cho ay tatanggap ng iyong pag-aalay. Ang kataas-taasang kautusan ng Diyos ng karalitaan ng samahan ng mga pulubi. Kaya naman napakalubha ng kanyang pagiging dukha. Ibig mong sabihin, may utang siyang 2 trilyon. Oo, totoo yan. At sa loob lamang ng isang araw, ay umutang siya ng 2 trilyon. Talagang siya ang pinakadakilang tao sa kasaysayan. Akala ko, ako na ang matandang pulubi, na may utang na 1,000 bilyon, ay siyang Diyos ng karalitaan sa kasalukuyan. Hindi ko inakala na may ganoong klaseng dalubhasa pa sa mundo. Dapat siya ang maging susunod na pinuno ng aming samahan ng mga pulubi. Ang titulo ng pinakadakilang tao sa dasiya ay para lamang sa kanya. Hindi ko inakalang ganito kaluma ang bahay ni Jiangning, kaya naman pinipilit siya ng kanyang mga magulang na magpakasal. Gusto nilang makakuha ng mayamang nobyo, para umangat ang kanilang estado sa buhay. Tumigil ka! May gwardiya pa pala dito. Per, sobrang dedikado mo naman sa trabaho. Hoy, yung pamilyang ito, magkano ba ang sinasahod? Sa'yo kada buwan, ako ay isang gwardyang nagbabayad ng 30,000 piso bawat buwan. Simula nang magtrabaho ako sa pamilya Jiang, ang ipon ko ay hindi na umabot sa 10 milyon. Nagbabayad ka pa para magtrabaho. Herera ng lupa, no? Gusto mo palang magpakilala bilang gwardiya para malapitan si Jiangning. Malaking puhunan yan, tol. Ang kapal ng mukha mo, hinahamak mo ang aming binibini. Gusto mo bang mamatay? CJ, huwag kang magalit. Naiintindihan ko. Huwag kang magpanggap na close sa akin. Umalis ka na kung saan ka nang galing. Hindi ito lugar para sa mayayaman. Nandito ako para hanapin si Binibini Jiang. Sa totoo lang, boyfriend ako ni Jiangning. Ang kapal, sa itsura mong mayaman, imposibleng, ikaw ang boyfriend ng aming Binibini. Umalis ka na, hindi ka naniniwala. Tatawagan ko siya para lumabas. Churan, nandito ka na. Binibini, siya ba talaga? Siya ang boyfriend ko. Okay, magtrabaho na kayo. Sa susunod, huwag niyo siyang pipigilan. Opo.
Halika, pasok ka na. Naiinis na ako sa mga magulang ko. Sabi ko na, may bagong boyfriend ako. Ayaw nilang maniwala. Pero, hindi pa ako nakakapaghanda ng pasalubong. Kung naghanda ka pa, talagang malaking problema. Halika na. Ha? Baka naman, nagbago na ang panlasa ni Binibini Jayang. Ayaw na sa mahirap, gusto na ng mayaman. Meron na kaya akong pagkakataon? Alaynan, ipapakilala ko sa inyo. Ito ang boyfriend ko, ang taong may utang na 2 trilyon. Ang tunay na dukha. Churan, Hindi. Paano ka nagpapakilala? Sino na hindi magagalit sa pagsasabi mo niyan? 2 trilyon? Si Yao Ning. Masyado nang malaki ang biro mo. 100 taon nang nagpapatakbo ang pamilyang Jayang. Pero ngayon lang kami naging 10,000 yuan household. Ni hindi nga kami makabaon sa utang. Tapos sabi mo, may 2 trilyon siyang utang. Malamang pati ang mga pulubi ay magmamakaawa sa kanyang sumali sa kanila. Lenin, Oo nga, ang pamilya Jiang, kahit na ang pinakamayaman sa Jiangcheng, ay hindi naman kami, mga taong ayaw sa mahirap. Hindi mo kailangang magsinungaling ng ganyan. yung mga magulang ni Jiang Ning, parang hindi okay ang pag-isip. Nabuhay siya sa ganoong pamilya. Ang hirap siguro ng mga taon niya. ay naku, ma, pa. Totoo ang sinasabi ko. Sige na, sige na, sige na. Ikaw si Churan, tama ba? Ay, opo. Kumusta po, tito, tita? Halika, maupo ka. Maupo ka na. Maupo. Ay naku, itong si Xiaoning, nasobrahan namin sa pagpapalaki. Huwag mo siyang pansinin. Ang pamantayan namin para sa manugang, isa lang, ang pagiging tapat. Tatanungin ka namin ni Tito ng ilang bagay. Sagutin mo lang ng totoo, naiintindihan mo. Oo. Naiintindihan ko po. Ngayon, ano ang trabaho mo? Dati po akong empleyado sa isang kumpanya. Dahil sa pag-stocks, natanggal ako sa trabaho. Pag-i-stocks, hehe, maganda ang pag-i-stocks, malaki ang lugi. Ha? Anong ha? Ilan ang bahay mo? Ilan ang sasakyan mo? Magkano ang ipon mo? Ako. Wala akong sasakyan o bahay. Wala ring ipon. Ay naku. Tito, tita, tama talaga si Jiang Ning. Totoo pong may 2 trilyon akong utang. Lenin. Katawa-tawa. Hindi nakakatakot ang pagiging mayaman. Ang nakakatakot ay, yung mayaman ka pero nagpapanggap na mahirap, at hindi mo pa magawa ng maayos. Ang mga taong, mayaman pero nagpapanggap, ay hindi karapat-dapat, maging manugang ng pamilyang Jayang. Pa, iba siya. Ano nang iba? Mga taong mayaman pero nagpapanggap na mahirap na tulad niya. Marami na akong nakita niyan. Sasabihin ko sa'yo, nakahanap na ako ng bagay para sa'yo. Pakasal ka na lang kay Wuyu. Ano? Wuyu? Hoy, Xiaoning ha. Si Wu Yu ay miyembro ng Beggars Sect, Lanan. at sa murang edad pa lang, naging third generation disciple na siya. Ang pagpapakasal sa kanya, ang pinakamagandang pagpipilian para sa'yo. Ayaw ko. Si Wuyu ay isang, walang kwentang tao na umaasa lang sa tatay niya. Ni hindi siya makakapantay sa isang daliri, ni Churan. Beggars Sect. Hoy, hindi. Ngayon, may ganitong grupo pa pala ngayon? Lene, ni hindi mo alam ang Beggars Sect. Kaya ka mayaman. Ang Beggars Sect ang pinakamalaking grupo sa Daxia. Lahat sila may utang. Malawak ang impluensya, at kayang impluensyahan ang sitwasyon ng buong mundo. Bakit pati utak mo? Ay, alam ko na. Naglalaro kayo ng script murder. Kawawa naman si Jiang Ning. Kailangan pang samahan ang mga magulang na hindi normal sa role-playing. Mukhang kailangan kong sumunod na lang. Huwag silang galitin. Anong script murder? Churan, naniniwala ako na sa kakayahan mo. Tiyak naluluhod ang Beggars Sect para humingi ng pagsali mo. Talagang hindi mo kailangang matakot kay Wuyu. Sa kanyang kakayahan lang, karapat dapat ba siyang sumali sa Beggars Sect? Yun na pala, may isang matandang lalaki talaga na nag-anyaya sa akin na sumali sa Beggars Sect. Pero, hindi ako pumayag. Sige na, sige na, sige na. Katawa-tawa talaga yan. Ay, ang taong ganyan na nagsasabi ng kung ano-ano, karapat dapat ba siyang pumasok sa aming pamilyang Jayang? Ako, Ay sige. Huwag ka nang magsalita. Ikaw si Churan, di ba? Kukunin ko sa'yo ang 2 milyon at umalis ka agad sa anak ko. Ha? Dagdagan pa kita ng 2 milyon. Ano pa nga ba? Ako ang magbibigay sa'yo. Binata, malaki na ang 2 milyon. Ang ordinaryong tao, 10 taon magtrabaho, hindi rin makakapagbigay ng 2 milyon. Lanan, hindi. Nabubuang na ba kayo sa kahirapan? Ako pa ang hihinan para iwan si Jiang Ning. Tapos ako pa ang magbabayad sa inyo. Hindi pa ako nakakita ng taong kasing kapal ng mukha nyo. Ha ha ha! Kahit purihin mo ako, wala ring mangyayari. Ang pag-isang dibdib na ito, hindi namin papayagan. Ikaw, Binata, huwag masyadong sikim sa buhay. Sige, magbibigay ako ng numero. Bigyan mo kami ng 3 milyon.
Napakagandang kondisyon na nito. Huwag kang maghangad ng higit pa. Talagang hindi kayo maintindihan. Sabi ko na nga, wala akong pera. Kahit isang sentimo, hindi ko mabibigay sa kanya. Tama, nanay tatay. Si Churan ay may 2 trilyong utang. Hindi na niya kailangang bigyan kayo ng pera. Si Yaoning, huwag kang maloko niyan. Kung sabi mo'y ganoon karami ang utang niya, kaya ba niyang tanggapin ang perang ibibigay ko? Ano nang hindi niya kayang tanggapin? Churan, kunin mo ang pera at ipakita mo sa kanila. Ha? Ang pera ay dapat kunin sa tamang paraan. Ang pamilya ninyo ay hindi rin naman madali. Ang perang ito, mas mabuti pang itago ninyo. Lene, tingnan mo, ni hindi nga niya matanggap ang pera. Paano kanya bibigyan ng masayang buhay sa hinaharap? Ay, oo nga, ang taong ito, talagang nakilala ko na. Hindi lang walang lakas ng loob, sinungaling pa. Ano pa raw ang sinabi? May humihingi sa kanyang sumali sa beggars gang. Anak, hindi ko kayang hayaan na mapunta ka sa dagat ng hirap. Lanan, sinong nagsabing nagsisinungaling ako? Nga pala, yung matandang lalaki. Binigyan ako ng plaka. Heto, ito yon. Poor God token. Ano? Kahirapang Diyos token. Churan, hindi. Pair. Itong kahirapang Diyos token. Pwede bang makita ko? Hoy, sige, kunin mo. Ay naku. Totoo nga. Ito nga ang sinasabi nilang kahirapang Diyos token. Hoy, sabi nila, sa buong beggars sect, 3 lang ang ganito. Sa buong mundo, ang mga may hawak nito ay mga kilalang kilala na mga tao. Hindi ko inakala, ang 1 piraso ay nasa kanya pala. Ay naku, ano, ganoon ba? 1 pirasong, sirain na token lang naman to. Ni hindi man lang pinahalagahan, ang kahirapang Diyos token. Anak, yung sinabi mo dati, na may utang siya, 2 trilyon. Totoo, syempre, naniniwala na kayo ngayon? Ay naku, Churan, hindi. Pair. Hoy, mahal kong manugang, maupo ka. Maupo. Naniniwala na sila, baka naman talagang, napakahalaga ng token na to. Hindi, muntik na akong madala sa kanila, bahagi lang siguro to, ng roleplay nila. Kaya ngayon, hindi na ninyo ipagpapakilala, ng basta-basta, ng mga katulong sa pagsisiyahan kay Jiangmin, di ba? Hoy hindi, talagang hindi, kapag may napakagandang manugang na tulad mo. Paano kami magkakagusto sa iba? Oo. Hoy Churan, hoy hindi, pair. Hoy, mula ngayon ganito, tawagin mo akong biyenan, tatawagin kitang pere, magkanya-kanya tayo, ayos ba? Oo nga oo, kung hindi ka naman masama ang loob, pwede mo akong tawaging ate. 8, tama. Hoy, mabait na manugang. Hindi, pa, ang gulo-gulo ninyo naman. Hoy hindi magulo, hindi talaga magulo. Hoy, ang bagong financial forum ng Southern Province ay gaganapin dito sa ating Jiangsheng. Pair, hindi, mahal kong manugang. Sa oras na yon, ikaw ang magrepresenta sa aming pamilya Jiang, ayos ba? PP, Financial Forum. Nga, Southern Province Financial Forum. Iyon ang pinakamalaking kaganapan sa aming Southern Province. At saka, ayon sa balibalita, may mga napaka-importanteng tao na darating. Sa aming lungsod ng Jiangsheng ito gaganapin, kahit na ang aming pamilyang Jiang ang lokal dito. Pero, ang magagawa lang namin ay, maging tagasunod lamang. Pero kung kayo, ang aking mabuting manugang, kung kayo Ginoo, ay kasama, ibang-iba na ang sitwasyon. Tama ka, kung ikaw ang magrerepresenta sa pamilyang Jiang, siguradong lahat ay magpapakita ng respeto sa amin. HMM. Huwag na lang, wala akong karapatan na dumalo sa ganoong klaseng kaganapan. Sino ang nagsabing wala kang karapatan? At saka, sa pagkakataong ito, sasali rin si Wuyu. Sakto, para makausap ko siya ng maayos. Para tumigil na siya sa paggulo sa akin. Dapat mo akong samahan. Sige na nga. Ito pala ang Southern Province Financial Forum. Sa ganitong sira-sirang lugar gaganapin. Kahit hindi ito kasing level ng abandoned waste processing plant sa provincial capital. Pero ito na, ang pinakamaralita at pangit na lugar sa Jiangsheng. Ha? Talaga? Baka naman si Jiangmin ay nahawa na rin sa magulang niya. Baka naman ito ay support group para sa mga delusional. Hoy, free sharing session na ngayon. Maglibot-libot ka muna. Hahanapin ko si Wuyu para kausapin. CJ. Ay naku, Lanan, ang ganda ng lugar na ito. Talagang hindi maihahambing sa provincial capital ng Southern Province. Ang hangin dito, napakasariwa.
Totoo yan. Ako, namimiss ko pa rin ang amoy ng basura. Hoy, ang masangsang na amoy na yon. Kapag natutulog ka, payapa, at panatag ang pakiramdam. Hahaha. Tama na, kayong dalawa. Maliit na lugar lang ito. Sasabihin ko sa inyo, kamakailan lang, 500 milyon ulit ang nalugi ko. Ganoon ba? Anong proyekto yan, Lawson? Sabihin mo na sa amin, para naman kaming mga kapatid, ay makakita ng bago. Sabihin mo na, sabihin, hahaha. Tama nga ang sabi ng matatanda, kung gusto mong maghirap, magnegosyo ka muna. May pinasukan akong proyekto kamakailan. Sa North Pole, nilagyan ko ng propeller, ang isang malaking tipak ng yelo. Tapos, dinadala ko pabalik dito sa Daksha. Hahaha. Ay, ito, parang napakagandang proyekto na yan ah. Bakit ka pa nalugi? Ay, hindi mo kasi alam. Sa umpisa, kumita naman talaga ako. Tapos, nang dumaan ng yelo, sa disyerto ng Sahara, hoy, natunaw lahat. Hahaha. Ito, yung kinita ko sa umpisa, naibalik ko na lahat, tapos nadagdagan pa ng 500 milyon. Ikaw talaga, Lawson. Hanga ako. Hanga talaga. Mukhang ngayong taon, ang pangunahing pamilya sa Southern Province ay ang inyong pamilya Sun pa rin. Hahaha, swertihan lang talaga. Hahaha. Ang galing. Aray. 500 milyon lang. Wala rin kayong kwenta. Hoy, Sino ka ba? Bossing. Ano naman ang karanasan mo sa pagiging pobre? Bakit di mo sabihin? Para makinig kami. magkwento ka. Hoy, Kung 180 milyon lang ang nalugi mo, huwag mo nang sabihin, baka madumihan ang mga tenga namin, mga bossing. Lene, 180 milyon lang. Wala iyan kumpara sa naranasan ko. Gusto naming marinig. Lene, sabihin mo nga, aray, halika. Makinig kayo. Pagdating sa pagkalugi, sa stock market talaga, ay nako, alam na yan ng kahit bata. Lahat ng nandito, sino ba sa amin ang hindi pa, nalulugi ng 10 o 20 bilyon sa stocks? talaga naman. Bossing, masyado ka pang bata, mababaw ang pangunawa. Huwag mong isipin na dahil nalugi ka sa stocks, magle-leverage ka na, sasabihin ko sa'yo, baka bigla kang kumita ng malaki. Doon ka nga iyak. Gusto ko rin sana. Alam nyo ba, kung magkano ang nalugi ko, magkano? 2 trilyon, ha? Ano? 2 trilyon? Ayos. 2 trilyon? Baka, ikaw ba yung kumakalat na balita, na biglang nalugi ng 2 trilyon? Na si Churan, Ginoong Chu? Hindi. Ito. Alam na niyo ito. Aray, talaga. Ang mabuting balita ay hindi kumakalat. Ngunit ang masamang balita ay mabilis kumalat. Hoy, paano naging masama ito? Ito ay napakalaking biyaya. Tama. Si Jicho ay bata pa ngunit may kakayahan. Parang, malaking buwan sa langit. Kaming ilang pamilya. Kami ay, maliit na mga alitap-tap lamang. Hahaha. Huwag masyado. Huwag masyado. Basta alam niyo na. Huwag niyong ikalat sa labas. Natatakot ako. Naiintindihan namin. Huwag ipagmayabang ang iyong kayamanan kahit mahirap ka. Hahaha. Lene, anong malaking buwan? Siya, isang taong swertehin lang. Batang lalaki lang. Hoy, Laukyan. Hoy, Mali ang sinabi mo. Si Echu, ang pagkawala ng 2 trilyon ay kakayahan niya. Kung may kakayahan ka, ikaw naman ang mawala ng 2 trilyon. Ikaw, tama. Hoy, Jicho, huwag ninyo siyang pansinin. Si Lao Chen, ganyan talaga ang ugali niya. hoy. Mali ba ang sinabi ko? Kaming lahat dito. Sino ang hindi nagkautang ng ilang dekada? Hirap na hirap kaming nakalabas sa dagat ng utang bilang mga batikan sa pagiging mahirap. Lene, sa palagay ko, siya, isang batang lalaking biglang naghirap. Baka isang araw, yumaman ulit siya. Hoy. Bata, kung talagang may kakayahan ka, sabihin mo nga, ano ang plano mo para magpatuloy sa paglugi? Aray, Echu, ano ang iyong karanasan sa pagpapahirap sa sarili? Bakit hindi mo ibahagi sa amin? Sabihin mo, Hoy. Magdedeklara ako, hindi kasali ang stock market. Hoy, yung mga karanasan doon, mga payo ng eksperto, hindi yon mabibilang, hindi maaasahan. Mayroon talaga akong matagal ng pinag-iisipang plano. Hindi ko alam kung ang mga kuya ay gusto niyong makinig. Kung gayon, Echu, sabihin mo ng maayos. Alam ba niyo, ano ang tinatawag na Insurance sa taba. ito ay, bago yan sa pandinig ko. Tutu, baka naman, papatayin ba nila ang tao para ibenta ang taba? Illegal yan. Paano gagawin ni Jicho ang ganon? Tama. Jicho, pakipaliwanag naman.
Alam nyo ang insurance, di ba? Itong insurance sa taba ay insurance para sa taba ng lahat. Halimbawa, magtatakda muna tayo ng premyo. Isang buwan ang termino. Bawat kilo na pumayat ang policyholder, makakatanggap siya ng kaukulang bayad. Malaking, guro, naintindihan ko na, hahaha. Zhao, anong naintindihan mo? Sabihin mo na, huwag kang magpaikot-ikot. Sabihin mo na, sabihin. Tingnan nyo, kunwari, kumuha ng insurance sa taba ang kliyente. 3,000 ang premium sa atin. Lanan, tapos sa loob ng isang buwan. Bawat kilo na pumayat siya, makakakuha tayo ng 500. Hoy, sandali, teka muna. Paano kung pumayat siya ng lampas 6 na kilo sa isang buwan? Di tayo ang kikita. Ito, Negosyong siguradong kita ito. Sabi ko na nga ba, ang lalaking to, hindi talaga siya malulugi. ay nako, Lao Chen. Oy, Lao Chen. Kaya pala ikaw ang pinakamayaman. Sa ating tatlo, ang pangunawa mo, hindi mo pa rin kayang unawain. Ay naku, Hindi mo talaga naiintindihan ang kagandahan ng proyekto ni Ginoong Chu. CJ, ikaw ang nakakaalam. Di sabihin mo. Haha, ang ginawa ni Ginoong Chu. Ang galing ay nasa pag-alam sa katamaran ng tao. Isipin mo, ang proyektong insurance natin, napakamura. Sino ba ang hindi sasali? Pero pagkatapos ng isang buwan, ilan lang kaya ang pamayat? Oh, Kaya nga, ito ang tunay na pagmanipula sa puso ng tao. ay naku. At saka, ito ay sumusunod sa patakaran ng ating dakilang siya para sa malusog na pangangatawan. Elenan, ito ay talagang masasabing sumusunod sa kalooban ng langit at nagpapatupad ng kagustuhan ng mga mamamayan. Tiyak na makakatanggap ito ng malaking suporta mula sa dakilang siya. At tiyak na tayo ay malaking pagkalugi, napakalaking pagkalugi. Hindi, iyon ba ang ibig kong sabihin? Oh, naiintindihan ko na. Hoy, told you, huwag ka nang magsalita pa. Kanina, ako si Lao Qian, ay bulag at hindi nakakilala. Sa tunay na dakilang tao, luluhod ako sa iyo at magmamakaawa. Hoy, huwag naman ganoon. Mga boss, nagkakilala tayo. Kung hindi niyo ako inaayawan, tayo, maging magkaibigan tayo. Ay naku, CJ, ang pagkakaibigan ni HU. Ako si Lao Zhao, talagang tatanggapin ko. Ako po, Zhao Qiansun. Hoy, kasama ako. Qiansun Zhao. Ako rin. Son Zhao Chen. Zhao, Qian, Son. Ako po, Churan. Halika, upo. Maupo na kayong lahat. Sige. Upo. Hoy, HU, yung fat insurance ninyo, kayo lang ba ang gagawa? O kaya, Mga kuya, kung gusto ninyo, pwede tayong magtulungan, pwede rin naman. Ay naku, mabuti. Mula ngayon, kami pong 3 pamilya, susunod kami sa bawat utos mo. Kung saan mo kami ituturo, doon kami lalaban. Tama. Hoy, huwag kayong magpakumbaba. Bitawan mo ako. Umalis ka. Naku, si Jiang Ning, delikado. Hoy, Kaibigan kaya ni HU. nasa panganib? HMP. Mang-aapi sa kaibigan ni Jichu. Parang inaapi mo na rin ang 3 dakilang pamilya ng Southern Province. Tama ka. Mga kapatid, Terra. Sugurin natin siya. Tara, sugurin natin siya. Hoy, bitawan mo ako. Umalis ka. Jiang Ning. Sa mundong ito, wala pang sinuman ang tumanggi sa akin. Kung ayaw mong tanggapin ang kabutihang loob ko, edi ngayon na, gagawin ko sa'yo ang gusto ko. Hoy, yung Master Wu. Huwag kang mag-alala, 30 segundo lang, babantayan ko, Bitawan mo ako. Tatawag ako ng tulong. Bitawan mo ako. Tumigil ka. Churan, nandito ka na. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hoy, paano ba to? Nandito ka na naman, Hoy, yung Master Wu. Siya yung sinasabi ko sa'yo, si Churan, HMP. Ikaw pala yung lalaking yun. Jiang Ning. Para sa isang tulad niya, tinanggihan mo ang kasunduan ng aming pamilyang Wu. Si Churan, siya ay 1,000,000 beses na mas mabuti kaysa sayo. Kahit ang buong pamilya ninyong Gu, hindi kayang pantayan ang isang hibla ng buhok niya. TSK. Nakakatawa ka. Ako, si Young Master Wu, ay pangalawa lamang sa 3 dakilang pamilya ng Southern Province, at anak ng pamilyang Wu. Isa pa, ako'y isang 5 sakong disipulo ng Beggars Sect. Ito bang taong to, na halos magpakamatay dahil sa pera? Hoy, kaya bang pantayan ako, si Young Master Wu? Tol, mang-aagaw ka ng babae sa akin? Ang tapang mo Kailan naging babae mo? Si Jiang Ning? Baka naman noong bata ka. Sobrang dami yatang gatas na peke ang nainom mo. Hooray!
may mata ka rin pala. Ang binata kong ito, mula nang ipanganak, umiinom na, ng gatas na peke, mula pagkabatay namuhay ng simple, maaaring ituring na huwara ng mga mahihirap. Mang-aagaw ka ng babae sa akin? Pag-isipan mong mabuti. Hindi. Ito, may sira ka ba sa ulo? Tama, may sira talaga sa ulo. Tinanggihan ko na siya, ayaw pa rin tumigil. Kayong dalawa, ang kapal ng mukha ninyo. Mangiinsulto kayo sa akin, siyang Master Wu. Gusto nyo bang mamatay? Mabuti. Matagal-tagal na rin mula nang may manggahes na manginsulto sa akin. Tol, kung susunod ka ng maayos at luluhod, at dilaan mong mabuti ang sapatos ng binata kong ito, baka sakaling, patawarin ko ang buhay mong aso. Ano ba? Adik ka ba sa pagpapanggap? Sa itsura mong yan, nagpapanggap ka pang mayaman. Dito, Ikaw, mangiinsulto ka sa akin na mayaman. Gusto mong mamatay? kapag minura ka ni Brother Chu, karangalan mo yan. 3 dakilang pamilya. Tito Zhao, Tito Chen, Tito Son. Bakit kayo nandito? Haha. Ano? Itong Financial Forum ng Southern Province. Hindi ba dapat kaming pumunta? Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Hahaha. Totoo rin naman. Nandito si Young Master Wu. Saan pa kami tatapat? Ng 3 matatandang ito? Nako, bakit ba ang 3 matandang ito ay ayaw na ayaw akong tigilan? Wala naman akong ginawa sa kanila, ano, 3 tito. Sinisita ko lang naman. Itong walang hiya. Kung nakakaistorbo kayo, agad ko siyang ilalabas. At aayusin. Tao. Hila-hilayin ninyo siya. Huwag kang maglakas loob. Si Ginoong Chu ay kapatid namin. Kaming 3. Maglakas loob ka bang galawin siya? Tama ang sinabi. Ano? Ang 3 magkakapatid ninyo. Imposible. Ang 3 dakilang pamilyang ito ay ang pinakamataas sa Southern Province. Kailan ka naging magkakapatid sa kanila? Pinakamataas. 3. Ordinaryong matatanda lang naman yan. Tama ka. Sa lakas ni Churan, ang mga pamilyang nasa tuktok ng Southern Province ay karaniwan lang. Hoy yun. Hoy 3 matanda. Nagkakamali kayo. Ang batang ito ay isa lang. Taong mayaman. Paano siya naging mahalagang bisita ninyo? Ano ka ba? Si Ginoong Chu ay may utang na 2 trilyon na dakilang dukha. May karapatan ka bang sabihing mayaman siya? Ano? 2 trilyong utang. Hindi, mga tiyo. Nadaya kayo niya. Nadaya. Ito'y matagal nang. Sinabi sa akin ni Xiao Wang. Ito'y sarili lang niyang. Gawa-gawang chismis. Ay, paninirang puri. Tungkol dito, ako ang may karapatang magsalita. Si Churan, kaklase ko siya. Noong nakaraan, nag-invest siya sa stocks, at kumita siya ng malaki. Tapos, dahil nakilala niya, si Miss Jiang, nagpapanggap na siya ay mahirap, hanggang sa, tinawag pa niya si Jihi na mamamahayag para mag-promote. Isang manluloko lang siya, isang malaking sinungaling. Sino bang tao ang magpapakamatay pagkatapos kumita ng pera? May sira ka ba sa ulo? Hala, hindi. Churan. Okay lang kung kami ang niloko mo, pero hindi ko inaasahan. Napupunta ka pa sa South Province Financial Forum. Para lokohin ang 3 malalaking pamilya. Ikaw ay talagang parang nagpapailaw sa Cobb 8. Nagpapakamatay ka. Mga tiyo, narinig nyo na. Ang katawa-tawang taong ito ay lumapit sa inyo para lang kayo'y lokohin. Kung malaman ito ng publiko, nakakahiya talaga. Buti na lang at nakilala ninyo ako. Oh, kung ganon. Kailangan pa naming magpasalamat sa'yo. Huwag naman po. Ang ibig kong sabihin, sa mga negosyo ng aming pamilyang Wu sa hinaharap, umaasa kami sa tulong ninyong mga tiyo. Salamat sa suporta. Tang mo. Hindi po. Bakit mo ako sinuntok? Isang manloloko ang makapagturo sa amin ng isang daan patungo sa kasaganaan. Sagana? Daan patungo sa kasaganaan. Tama. Kanina lang, si Ginoong Chu ay parang walang ginawa nang magbahagi sa amin ng isang napakagandang proyekto. Kung maayos ang pagpapatakbo, ang pagkalugi ay aabot sa 100 bilyon. Hoy, madali lang yun. Oo nga, di ba? Eksakto. 100 bilyon. Mga tiyo, nadaya kayo ng kanyang mga magagandang salita. Sinasabi mo bang mali ang tingin namin ng 3 dakilang pamilya? Hindi po. Lene, Ginoong Chu, napakagaling niya. Pinag-aalinlanganan pa ninyo ang kanyang kakayahan. Sinasabi kong mga tanga kayo, napakataas na ng tingin ko sa inyo. Ginoong Chu, itong tanggang ito, ano ang gagawin natin? Kayo na po ang magsabi. Ginoong Churan, basta, utusan mo lang ako. Sisiguraduhin ko, ang 2 to, ay hindi na makakakita ng bukas. Hoy, Young Master Wu, ano ang gagawin natin? Hoy, wala. Yung 3 tiyuhin. Matagal na ang samahan ng aming pamilyang Wu at sa inyo.
Hindi nyo pwedeng gawin to sa amin. Ha. Ano, ngayon ka lang natakot? Ha? Yung kayabangan mo, nang inaapi mo si Ginoong Churan kanina, nasaan na? Ang pamilyang Wonyo. Ay, kung gusto naming alisin kayo sa pagiging mahirap na lalawigan, kayang-kaya lang namin gawin yon. Pagdating ng panahon, ang buong pamilya ninyo ay palalayasin sa South Province. Ay, hindi. Hoy, sige na. Mahirap din naman ang buhay para sa lahat. Pero, ang dalawang yan, kailangang humingi ng tawad kay Jenny. Tama, kailangan nilang humingi ng tawad sa akin. Lene, narinig niyo ba? Mabait si Ginoong Churan, pinapatawad niya ang buhay niyo. Bakit hindi pa kayo magmadaling humingi ng tawad kay Binibining Jen at kay Ginoong Churan? Lumuhod. Hindi. Kahit na hindi nyo, konsiderahin ang aming pamilyang Wo. Ako naman ay ikalimang henerasyon na miyembro ng pangkat ng mga pulubi. Na ako pa ang magluhod at humingi ng tawad sa kanya? Imposible. Aray, syempre, ang pangkat ng mga pulubi ay dakila. Ngunit, ikaw na isang hamak na ikalimang henerasyon na miyembro. Ang pagyayabang mo, hindi ubra sa amin. Hoy, ano pang pinagsasasabi mo sa kanila? Kung ayaw mong lumuhod, pipilitin namin lumuhod ka sa pamamagitan ng pananakit, mga tao. Huwag. HMM, kami na ang luluhod. Luhod. Bilisan mo, lumuhod ka. HMM, ang matalino ay umiiwas sa gulo. Hindi ako luluhod. Ang tunay na lalaki ay may dignidad. Lumuhod. HMM, Binibining Jang. Tawagin mo akong Lola. Ikaw, ha, Lola. Nagkakamali kami, hindi na namin uulitin. Tawagin. Lola, nagkakamali kami. Sige na nga, dahil kayo ay talagang tapat sa paghingi ng tawad. Ang Lola ay magpakabait na lang at pansamantalang patatawarin ko na kayo. Bless you. Masaya ka na ba? Ilve. Churan, salamat. Hoy, yung tatlong matandang lalaki ang tumulong. Ito ang premyo para sa iyo. Ha, nakatingin lahat ng tao. Ano ba ang kinakatakot mo? Ikaw ang boyfriend ko. Ano naman kung halikan kita? Ay naku, ha, kaibigan Chu, napakatalino at kagaya ni MJ, Jam. Nakahanap ka ng napakagandang asawa. Engan, Ahahaha, hoy, tama na. Magsisimula na ang auction ng forum. Pasok na tayo. auction. Instant. Hindi pa pala alam ni kaibigan Chu. Tara, sabay nating pag-usapan habang naglalakad. Tara. Ha. Tara na, ha. Sige, pasok na kayo. Lenny. Huwag kang mag-alala, Jiwo. Pansamantalang solusyon lang ang ginawa ko kanina. Ay nako. Lahat ay kasalanan mo. Hindi ba sinabi mong scammer siya? Hindi ko alam na sila ay napakalalim ng pagkalinlang sa kanila. Pero, alam mo, huwag kang mag-alala. Sa susunod na oksayon, tiyak na hindi sasali si Churan. Pagdating ng panahon, tayo ay maghihiganti tayo. Sana nga ganoon. Jiangning, Churan, ang kahihiyang ibinigay ninyo sa akin, ibabalik ko sa inyo ng 10 beses. Tuloy po kayo. Ha, ang auction daw na ito, sila ang magbibigay ng pera sa atin. Siyempre naman. Totoo ba talaga yon? Siyempre totoo yon. Ha, hoy. Ha, Ginoong Chu. Mamaya, ang mga item sa auction, magbid po kayo ng walang pag-alinlangan. Pagdating sa pagbabayad, ako na ang bahala. Ha? Hoy, hindi na kailangan yon. Ay naku, hayaan mo na lang, ang pera ay bumuhos sa akin. Sa halip na magbayad sa auction, binibigyan pa tayo ng pera. Baka naman lahat tayo dito ay mga sekretong mayayaman. Dito kasi, ang mga mayayaman ay sumusubok mabuhay bilang mahirap, bilang bahagi ng isang role-playing experience. Masyado pa akong bata. Hindi ko pa nauunawaan ang mga hilig ng mayayaman. Mukhang ako ang nagpakita ng kapusukan. Sa kalagayan ng Ginoong Chu, ang maliit na halagang ito. Parang ambon lang yan. Ahahaha. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ang Southern Province Financial Forum Charity Auction ay magsisimula na ngayon. Ang lahat ng perang mapupunta sa bidding na ito ay gagamitin para sa paglaban sa kahirapan sa mga baybaying lugar. Churan, hindi ba't ikaw ang mayabang na nagsasabing may 2 trilyon kang utang? Huwag kang matakot mag-bid mamaya. Leslie, ano na hindi niya kayang gawin? Gusto mo pa bang lumuhod? Tama.
Sige, tignan natin. Maiintindihan din ninyo ang tunay niyang pagkatao. Ngayon naman, ipakikilala natin ang unang item para sa bibig. Ano? Mangkok ng aso. Hindi ba? Ang auction na ito, seryoso ba? Paano nila i-auction ang isang sira-sirang mangkok para sa aso? Magandang bagay. Ay, ang mayayamang ito, talagang walang malay. Ito'y mangkok ng pulubi, na simbolo ng kahirapan. Kahit ako, isang 500 na miyembro ng sekta ng mga pulubi, hindi karaniwang nagagamit ang ganitong magandang mangkok ng pulubi. Tingnan mo ang luma at gasgas na pagkakagawa. Tingnan mo ang alikabok ng daan-daang taon na naiwan sa kalawang. At saka, hindi ito, ordinaryong mangkok ng pulubi. Ayon sa alamat, ito ay ginamit ng isang matandang miyembro ng beggar sect. Ilang daang taon na ang nakalipas. Napakahalaga nito. Ay, ang sira-sirang bagay na ito. Sa aming probinsya, karaniwan lang ito, dahil lang ginamit ng isang sikat na tao. Ang mangkok ng pulubi na ito ay mahalaga nga. Pero Ginoong Chu, tiyak na hindi mo ito gusto. Haha. Mga ginang at ginoo, ito ang mangkok ng pulubi na inilipat sa loob ng daan-daang taon. Panimulang tawad, 5 milyon. Ang bawat dagdag na tawad ay hindi dapat bababa sa 1 milyon. Kukuha ako ng 8 milyon. Hoy, hindi ba sabi mo, tatawad ka? Bakit? Nagsisisi ka na? O takot ka? Ikaw. Ano nang takot ko? Subasta dapat to. Bakit may pera pang ibibigay? Hinuhututan mo ba ako? Bahala na. Sugal na to. Ako. 10 milyon. Ano, ginoong ito? Sabi niyo po ba kayo, ang magbibigay ng 10 milyon? Huwag kang magulo. Ang sabi niya, kukuha siya ng 10 milyon. Tama. CJ, may mas mataas pa bang kukuha? Okay, kung gayon, ang mangkok ng pulubi na ito ay mapupunta na sa ginoong ito. Ginoong ito, gusto niyo po ba ng cash? O ipopost sa account niyo? Talagang bibigyan ako ng pera. Ginoo, huwag kang magbiro. Ano? Baka naman magsisi ka na? Ayon sa patakaran ng auction, doble ang babayaran mo kung magsisisi. Babasagin pa ang mga binti mo at itatapon sa labas. Sa kakayahan ni Ginoong Chu, hindi ba kayang bayaran ang ganyang halaga? Ikaw ba ang sasampal sa sarili mo, o ako ang gagawa nito para sa'yo? Ikaw. Hintayin mo. Makakikita rin kayo ng tunay niyang pagkatao. Pera na lang ang kukunin ko. Sige po, Ginoo. Kaninang umaga pagkapasok sa bangko. Agad ginamit para bayaran ng utang. Mas safe ang pera. Ay nako. Kakaiba talaga ang hilig ni Churan. Hindi interesado sa mga auction items. Pero itong pera, parang kayamanan ang tingin. Talagang binigyan ng pera. Marahil ang ganyang klaseng tao lang ang kayang mangutang ng 2 trilyon. Hala, tuloy lang. Ang susunod na item sa auction ay isang florera. Akin yan. Ang item na ito, ito, Akin to. Ito rin akin na. ito, Akin yan. ang item na ito. Lahat akin na. Ako. Talagang nakakaawa ang kalagayan mo, Chu. Lahat ng koleksyon dito sa auction house ay kanyang kinuha ng buo. Ang susunod ay ang pinakahuling item ng buong auction. Isang property. Nagbebenta pa pala ng bahay. Sa wakas, may dumating na disenteng bagay. Ay naku, talaga namang yung panghuling kayamanan ang nakakuha ng atensyon ni Chu Xiongdi. Ang property na ito ay isang gusaling hindi natapos sa prime location. Sa kaliwa nito ay basurahan, sa kanan ay sementeryo ng mga walang pangalan. Sa likuran ay planta ng nuclear power, at sa harapan ay pabrika ng kemikal. Masasabi nating ito ang pinaka-inaasam-asam na supremong tirahan ng publiko. Ang starting bid ay 100 milyon. Ano na klaseng bahay yan? Pwede pa bang tirahan yung bahay na yan? Ganito kagandang bahay, ayaw mo pa? Lalo ka talagang nagpapanggap. Sira ba ang ulo mo? Maganda ang tawag dito. Hindi maganda ang bahay na ito?
Pinagsama-sama ng bahay na ito ang 5 lugar na puno ng hirap. Maging sa hangin ay may amoy ng sobrang hirap. Alam mo, ang mga taong sobrang hirap lang ang makakatira dito. Ganito kagandang bahay. Singilin ko ng 10 bilyon. Ganitong klaseng bahay lang ang bagay sa estado ko. Ako, 100 bilyon. 100 bilyon? Told you, pag-isipan mong mabuti, hindi ako nagbibiro. Ito na ang huling item sa auction. Kailangan ko ng kumita agad. Natatakot lang ako baka hindi nila mabayaran. Kung hindi, 2 trilyon ang hingin ko. 20,000. Ay, ikaw na talaga, Chu, ang lakas ng dating mo. Ano sa tingin mo, kaya mo bang bayaran? Ha, syempre. Kung tatanggapin mo ang 10 bilyon, masaya pa kami. Alaynan, cash pa rin po ba ang gusto ninyo? Ah, cash ang gusto ko. Ito, ang cash reserve namin sa auction na ito ay hindi gaanong sapat. Sandali lang po, kukuha kami agad. Teka muna. Tagapagsalita, hindi ka ba nagtataka kung bakit cash lang palagi ang gusto niya at ayaw magpadala sa bangko? Ito, Dahil alam naman ng lahat, ang limitasyon ng bawat tao sa bangko ay may hangganan. Kung cash lang palagi ang gusto niya, ibig sabihin, puno na ang limitasyon niya sa bangko. ano, puno na ang limitasyon sa bangko? Ibig sabihin, mayaman siya. Tama, siya ay totoong mayaman. Hindi lang siya mayaman, mula pa sa kanilang mga ninuno, sobrang yaman na nila. Kapag pinupuri niyo ako, pwede bang huwag kayong gumamit ng masamang tono? Ay, talagang mahirap ako. Edi pa pag-transferan mo sila sa bank account mo para subukan. Mahirap ay mahirap, mayaman ay mayaman. Ang laman ng bank account ay hindi nagsisinungaling. Takot ba ako sa'yo? Mag-transfer. Hayaan mo siyang mag-transfer. Tama nga, kaibigan, dahil hindi nila alam ang kanilang lugar. Panahon na para ipakita ang tunay nating kapangyarihan. Pero, ang dami kong utang, kapag itong malaking pera ay itinransfer, hindi ba't mawawalan na naman ako ng pera? TSK, panaginip lang yan. Hindi ba't maganda yan? At saka, itong napakaraming pera, hindi naman natin ito may uwi. Gino, pakipadala po ang inyong bank account number. Kung hindi, magkakailangan kaming gumamit ng puwersa. HMP. Aray, kapag nalaman nila na hindi makapag-transfer sa'yo, maghintay ka na lang, naparusahan ka ng autoridad. Jiang Ning, tingnan mo, wala namang kahit anong itsura ng mahirap sa kanya, di ba? Sa totoo lang, mas mabuti pang sumama ka sa akin. Iyon ang pinakamagandang desisyon para sa'yo. Huwag kang mag-asa. Sir, ang peke na pagbibid at sadyang pagtanggap ng perang hindi mo kayang bayaran ay maaaring makulong ka ng 10 taon. Pinakamataas, bitay. Mas mabuti ngayon pa lang, ibigay mo na ang iyong bank account number para makapag-transfer kami. Kung hindi, wala kaming choice kundi i-report ka. Grabe naman. Sige na nga, sige. Isipin ko na lang, na ito'y pagbabayad ko ng utang. Isulat mo, 1,133, 03280328. CJ, sir, ito transfer na namin agad. Hay naku, sayang, may pagkakataon pa naman akong yumaman. Kayo talaga, wala kayong itinira para sa akin. Kanina pa, dapat hinayaan ko na lang kayong mamatay. TSK, galit na galit, wala namang magawa. Mga tito, kapag hindi pumasok ang pera mamaya, malalaman ninyo kung nagsisinungaling ba ako o hindi. Successful ang transfer. Aray, Ano? Magkano ang inilipat mo sa kanya? Ang aking kabuang halaga ng pagbibidang ito ay 12.3 bilyon na nailipat na lahat. Imposible. Paano nangyari yun? Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking limit? Posible kaya na hindi mataas ang limit ni Churan, kundi napakalaki ng kanyang utang, kaya kahit ilipat ang perang ito, hindi pa rin ma-zero ang kanyang bank account, kaya hindi na kailangan ng limit. nasisiyahan na ba kayo ngayon? Lene, ano pa bang masasabi ninyo? Paulit-ulit kayong nang-aapi kay Chu. Akala ba ninyo, ang salita ng aming 3 pamilya ay hangin lang? Hindi ba't sinabi mo sa akin na mayaman siya? Kaya sabihin mo sa akin, paano nailipat ang perang ito? Aray, teka, yung Master Wu, maaari kong ipaliwanag, kaya magpaliwanag ka. Siguro ay, may problema sa sistema ng bangko. Problema? Impossible. Sinasabi ba ninyong may diferensya ang sistema ng pananalapi ng dakilang siya? Lene, 2 tanga, nakakasilaw ang pagmumukha ninyo. Lumabas na kayo agad. Hindi. Tito Zhao, puro hindi pagkakaunawaan lang yan. Hindi totoo yun. Hindi pagkakaunawaan.
Kanina pa, si Chu ay mabait na sa'yo. Pero ngayon, hindi na kami magpapakabait sa'yo. Ipasa ang salita, mula ngayon, sinumang makipagtulungan pa sa pamilya Wu, ay kalaban na, ng 3 malalaking pamilya ng Southern Province. Tama ang sinabi niya. Ay, Young Master Wu, wala na tayo. Hindi ba't ang aming pamilya Wu, ay makakaahon na sa pagiging mahirap na kondado? Para lang maging hamak na mayaman? Ayos lang yan, Young Master Wu, ayos lang. Ako, Ikaw ang may kasalanan. Ang aming pamilya Wu ay nasira dahil sa'yo. Hoy, Young Master Wu. Huwag mo akong sasaktan. Ay, huwag mo na akong saktan. Tama na, huwag na. Aray. Kapag naging mayaman ako, hindi ka rin magiging maayos. Tumigil ka. Ay, talagang nahulog ka sa sarili mong bitad. Sa huli, wala pa rin. Ngayong tapos na ang auction, ako na ang mauuna, aalis na ako. Sige, sa araw na ito, nasira ng 2 yon ang ating programa. Talagang nakasira ng kasiyahan. Kuya Chu, mauna na kayo, huwag kayong mag-alala. Yung proyektong sinabi ninyo, pag-uusapan namin yan pag-uwi, at agad naming ihahanda. Kayo ang magkakaroon ng pinakamalaking bahagi. Hahaha, salamat sa inyong lahat. Hahaha. Hoy, Churan. Hindi mo pa kinukuha ang mga binili mo sa auction. Mga basura lang yan. Kung gusto mo, ibibigay ko na lang sa'yo. Ay, hahaha, talagang ikaw na, Ginoong Chu, ang halaga ay 10 bilyon, pero ibibigay mo lang ng basta. Binibining Jiang, napakaswerte mo talaga, hahaha. Kung ganon, ituturing ko na lang. Ito bilang regalo mo sa akin para sa kasal. Ha? Ay, ang gago ni Churan. Talaga bang hahayaan natin maging duka siya? Ginoong Wang, nahanap na kita. Anong ginagawa mo rito? Ginoong Wang, si Churan. Kanina pang umaga, nagdeposito si Churan sa bangko namin. Ayon sa presidente ng bangko, siya ay kliyenteng may utang na, 10 bilyon. Kaya naman ako ay tinanggal sa trabaho. Bakit hindi mo agad sinabi? Alam mo ba, kung gaano ako napahiya dahil kay Churan, muntik na akong mamatay. Anong gagawin natin ngayon? Mukhang talagang malaki ang natalo ni Churan. Sa pag-stocks noon, ngayong nakaangat na siya, baka mag-higanti siya sa atin. Paano ko malalaman, ha? Teka. Kanina mo sinabi na si Churan ay kliyente ng bangko nyo, na may utang na 10 bilyon. Si Churan ang pinakamataas na user ng bangko ninyo, na nag-utos ng 10 bilyon na pagkalugi. Oo nga. Ha. Hoy, alam mo ba, na si Churan kanina, sa auction ng forum, nakabili ng mahigit 10 bilyon, inubos niya lahat ng koleksyon. Ibig sabihin, Tama. Malamang si Churan ngayon ay, wala ng utang. Ang agwat sa atin, ay hindi na rin imposibleng abutin. pero hindi pa rin siya, magiging mayaman ng isang gabi lang. TSK. Kung makapagpalugi sa stocks si Churan, ako si Wang Feng, ay hindi rin imposible. Noong nakaraan, may narinig akong 2 insider info. Sa pagkakataong ito, talagang maglulugi ako ng malaki. Ikaw talaga, Wang Xiao. Ano ba ang Churan? Kahit gawin siyang pobre, wala pa ring kwenta. Ay! Churan, kapag nagpalugi na ako sa stocks, papatayin kita. Churan, ano nang ginagawa natin dito? Mag-e-stocks ka pa? Siyempre, may 2 trilyon akong utang. Ngayon, ang tanging paraan para makalaya sa utang ay ang mag-stocks. Naku, tumigil ka na, Churan. 2 trilyon na ang utang mo. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Umuwi ka na sa akin. Mula ngayon, mamuhay tayo ng maayos. Hoy, Jiang Ning. Gusto kitang pakasalan ng malinis ang pangalan. Ayokong sa hinaharap. Isabay kita sa buhay na puno ng utang. Pero, okay lang sakin ang may utang. Hay, Jiang Ning. Huwag ka nang magsalita. Alam kong maganda ka at mabait ang puso. Pero ayokong biguin ka. Huling pagkakataon na. Maniwala ka sa akin, huling pagkakataon na. Sige na. Halika. Sabay tayo, manalangin sa Diyos ng kahirapan, para siguradong malugi ka ng todo sa pagkakataong ito. Hindi. Anong sinasabi mo? Hala, mali. Ito. Ang stock exchange na ito. Bakit may Diyosa ng kahirapan?
Dito, kung hindi Diyosa ng kahirapan, ano ang dapat nakasabi? Siyempre, Diyos ng yaman. Churan. Nilalagnat ka ba? Ha? Umuwi muna tayo. Iba na lang ang araw ng laban. Ha? Hoy, Tama nga ang hinala ko. Sobra na kasi ang pagpapanggap na mahirap. Pumunta rito para malugi sa stocks. At makabawi, di ba? hindi. Bakit nandito ka na naman? Ha? Natatakot kang makita ko? O natatakot kang mahuli mo ako? Hindi mo na may tatago. Ang katotohanan wala ka ng pera. Ha? Churan, ikaw ang dahilan. Natanggal ako sa bangko. Kapag nalugi si Wang Xiao namin, patay ka na. Hindi pa rin kayo sumusuko. Mukhang, masyado akong naging mabait sa inyo noon. Jiang Ning, huwag mo silang pansinin. Umalis na tayo. Hoy, Magandang araw po. Gusto kong mag-load ng account. Oh, Jiang Ning, may pera ka pa ba? Pwede bang? Hiramin mo ako ng kaunti. Hihiram, bibigyan mo ba ako ng pera? Sabihin mo, magkano ang ibibigay mo sa akin? Meron pa sigurong limit ang bangko ko. Ay, hindi ah. hoy. Churan. Paano ba to? Ngayon pati pagtatrade ng stocks. Hindi mo na magawa? Ha? Isusugal ko ang lahat ng aking kayamanan. pati ang aking. Ilagay lahat sa pangalan ni Ginoong Wang. Sige po, inaayos ko na po para sa inyong dalawa. Ah, tingnan mo. Ito ang akin. Magkano ang mabibili nito? Kayo po pala si Ginoong Churan. You. Ako nga. Kayo po ay aming pinakamamahal na VIP client. Ang pondo sa inyong account ay malayang magagamit. Kung kumita man po, automatikong ibabawas. Ah. Mukhang sobra ang talo ko. Nakarating pa ako sa punto na na ako ng exchange. Ang saklap ko talaga. Kayong dalawa, ano pong stock ang gusto ninyong bilhin? Ako na ang bahala. Ako, bibili ako. Ako na ang bibili. Churan. Hindi ba't ikaw ang pinakamahirap na tao? Hindi ba trilyon ang utang mo? Ang tagal mo naman pumili ng stock. Siyempre naman, ikaw ang nagmamadali. Ikaw na ang pumili. Baka kasi kapag ako na ang pumili, susundan mo lang ako. Churan, dati ang laki-laki ng talo mo. Alam ko ang kakayahan mo. Huwag kang matakot, pumili ka lang. Hoy Churan. Dati, yung Blue Star Tech ang pinipili mo, di ba? May lakas ka pa bang pumili niyan? CJ, Blue Star Tech na lang. Noong nakaraan, ang laki ng talo ko dyan. Pero tignan natin ang trend. Tiyak na babawi yan. Churan, baliw ka ba? Alam mong babawi yan. Bibili ka pa rin? Siyempre, kung alam kong babagsak, sino bang bibili? Nalilito ka na yata dahil sa lagnat mo. Huwag kang mag-alala, may sarili akong mga konsiderasyon. Sige na nga, ikaw naman ang eksperto pagdating dyan. Lana. Hahaha. Alam niya. Anong alam niya? Soran, maaaring swertehin ka minsan. Pero siguradong hindi na uulit yon. Ginoong Churan, sigurado po ba kayong bibilhin ng Blue Star Tech? Magkano po ang bibilhin ninyo? Lahat. Lahat po. Ito ay dalawang. Hoy. Kung gusto niyang bumili, hayaan mo siya. Anong pinagsasabi mo sa kanya? Huwag mong abalahin ang mga gawain ko. Bilhin. Sige po, naiproseso na po para sa inyo. Ha 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 ha. Tang. Naloko ka na. Anong ibig mong sabihin? May insider information ako. Ang Blue Star Tech na to, siguradong tataas ng husto. Pagdating ng panahon, malaki-laki ang kikitain mo. Wala kang takas. Isang maliit na pang-aasar lang. Naloko ka na. Hiwalayan na kita. Tama lang ang desisyon ko. Ganun lang. Ayos, maganda yan. Sana nga maasahan. Ang insider information mo. Churan, nag-iisip ka ba kung totoo ang sinasabi niya? Yung mga utang mo, mawawala na lahat. Kaya nga ako pumunta dito. Ikaw, bahala ka na. Ay naku, Jiang Ning, maniwala ka sa akin. Lahat ng ginagawa ko, para sa kinabukasan natin. sige na. Ikaw na ang bahala. Ha 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 ha. Pagdating ng panahon, siguradong magiging mayaman ka. Ako ang tunay na dukha. Hayes, bilhin mo para sa akin. Ang Hawkiyong Industrial. All in, bilhin lahat. Sige po, naiproseso na po para sa inyo. Base sa insider information ko, itong Hawkiyong Industrial, sa bandang huli ay siguradong bumagsak ng husto. Siguradong malulugi ako ng malaki. Magagawa na nating makamit ang kalayaan sa kahirapan.
Pagdating ng panahon, pag naubos na natin lahat ng pera, pupunta tayo sa slums ng Africa para maranasan ang buhay ng mahihirap doon. Walang problema, baby. Pero bago yun, kailangan kong lubusang ipahamak si Churan. Syempre naman. Tumataas na. Ha ha ha. Hoy, tumaas na. Tumaas nga. Hoy, tingnan natin kung anong gagawin mo ngayon. Anong gagawin? Tumaas nga talaga. Hindi. Mabuti nga yon, di ba? Pero yung pagtaas na yon, medyo maliit pa rin. Sandali lang. Magkakaroon pa ng malaking pagbabago. Kung makakabangon tayo, nakasalalay na lang ito sa isang pagkakataon. Ang bait-bait mo naman. Kaya pala ang laki ng nalugi mo. Bumaba. Wang Xiao. Bumaba nga ang stocks natin. Hoy, hoy, hoy. Tama nga ang inside information. Anong South Province? Anong Wu family? Anong beggars? Sect? Ako na ang magiging pinakamahirap na tao sa mundo ngayon. Anong maganda sa pagiging mahirap? Gusto ko pa rin yumaman. Gusto mong yumaman? Nababaliw ka na ba? Pero, ngayong araw, magkakatotoo na ang gusto mo. Churan, lumuhod ka agad, at humingi ng tawad sa amin. At saka, sampailan mo ang sarili mo ng 100 beses. Sa kabutihan ng aming puso, kapag sobrang yaman mo na, kukunin na lang namin ng kaunti ang pera mo. Para naman hindi ka mamatay ng biglaan. Ako dapat ang nagsasabi niyan. Kapag nagkapera na ako, papatayin ko kayo sa pera. Churan, ang weird mo talaga ngayon. Baka naman, ito na yung strategy mo sa pag-trade ng stocks. Tama. Maniwala ka sa akin. Titiyakin kong mabubuhay ka ng masagana. Hoy, Wang Xiao, tingnan mo. Bakit tumaas ang stocks natin? Bumaba ang stocks ni Churan. Ha? Tingnan mo. Ang stocks natin, patuloy na tumataas, 26.60. Hindi ba't sabi mo babagsak talaga? Hindi ba't may insider information ka? Huwag kang magpanik. Huwag kang mag-alala. Technical adjustment lang yan. Hindi magkakamali ang insider info natin. Churan, ang galing-galing mo talaga. Bumagsak nga. Kasama rin ba yan sa plano mo? Huwag kang magpanik. Technical adjustment lang yan. Hintayin natin. Hintayin natin. Tingnan mo nga. Nahit na ba ang upper limit? Tama. Wala na. Wala na ang lahat. Lahat ng aking kayamanan at kinabukasan, nandoon lahat. Hindi na ako maghihirap sa buong buhay ko. Wala na. Wala na talaga. Lahat ng aking kayamanan at kinabukasan, ay nandoon. Hindi na ako maghihirap sa buhay ko. Tingnan mo nga. Na-freeze na ba ang presyo? Tama ka, Churan. Ang galing-galing mo talaga. Galing ba? Talaga nga. Kahit ikaw, hindi mo kinaya ang sakit ng pagkalugi. Sisira talaga ng buhay ang pag-stock. Tanong ko lang. Sa ngayon, magkano na ang lugi ko? Binabati kita, Ginoong Chu. Ang stock na pinili mo ay bumagsak ng 5 beses ang halaga. Ang utang mo na ngayon ay 8 trilyon. Ano? Utang ka ng 8 trilyon? Kung gusto mong pagtawanan ako, gawin mo. Ngayon, wala na akong. Kahit ano. Hoy, Tay, pakiusap. Sagipin mo ako, ayokong mamatay. Churan, alam kong nagkamali ako. Pwede ba tayong magbalikan? Ako, biglang ang yaman-yaman ko. Anong gagawin ko? Paano ako mabubuhay? Hoy, Churan, pare, magkaibigan tayo. Hoy, ganyan ka, para lang iligtas mo ako. Bigyan kita ng pera, bigyan kita. Anong ginagawa ninyo? Kung gusto niyo mang-asar, sige. Kadiri ka, hindi mo na kailangan gumamit ng ganitong kasuklam-suklam na paraan. Wala na. Lahat wala na. Nagsisisi ako sa lahat. Ikaw ang salarin. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nagunjok sa akin na hiwalayan si Churan. Kung hindi, ako sana ang asawa ng dukhang Diyos na may 8 trilyong utang. Ako. Ikaw rin ang may kasalanan. Kung hindi ka nanukso sa akin, ako sana ay kaibigan pa rin ng dukhang Diyos na may 8 trilyong utang. Ano? Anong nangyayari? Ako nga ang luging-lugi. Hindi naman ako nababaliw. Sila ang yumaman ng gusto. Bakit sila nababaliw? Churan, parang naiintindihan ko na kung bakit nitong mga nakaraang araw ang kakaiba ng mga sinasabi at ginagawa mo. Ikaw, gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin?
Ha, naiintindihan ko. Siyempre, malaking halaga ang nalugi ko ngayon. Hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Tama yan. Hindi mo ba iniisip na mas maganda ang mas maraming pera? Ang pananaw mo sa kayamanan, parang baligtad sa amin. Siyempre, ano pa? Hindi ba mas maraming pera, mas mabuti? Siyempre, hindi. Sa mundong ito, mas maraming pera, mas malungkot ang buhay. Mas kaunti ang pera o may utang pa. Mas mataas ang iyong katayuan. Shuran, narinig kong nasaktan ang utak mo nang tumalon ka sa building. Mamaya, dadalhin kita sa ospital para magpa-check up. Paano nangyari to? Ang ibig mong sabihin, yung 8 trilyon kong utang, parang pag-akyat sa rurok ng mundo. Samantalang sila, biglang yumaman. Ay nahulog sa pinakamababang antas ng lipunan. Tama. Pero ang pinakamababang antas para sa kanila, masyado pa ring mataas ang tingin nila. Ang pagkakaroon ng yamang higit na mataas kaysa sa limitasyon ng sarili. Ang tanging wakas para sa kanila ay ang pagtanda sa loob ng bilangguan. Ha? Churan, kung hindi mo kami hahayaang mabuhay, samahan mo kami sa aming kamatayan. Tama, mamamatay kang masama. Churan, ina. Sila nga, kumita na nga, gusto pang magkagulo sa stock exchange. Hulihin sila, dalhin sa Security Bureau. Hindi. Ayokong makulong. Ayokong makulong. Churan, nagkamali ako. Ganito na lang, siya ang magiging pangunahin. Ako ang pangalawa, hindi ba pwede yun? Hoy. Huwag. Churan, Hindi ko akalain na ang pagkakaroon ng 2 trilyon na utang ay magiging isang biyaya pala. Ngayon, hindi ka na nag-aalala na hindi mo ako mabibigyan ng magandang buhay, di ba? Maghanda na tayo para sa kasal. Ha? Ang bilis naman. Ano? Kapag naghirap ka, iiwan mo na lang ako. CJ, tayo. Magpakasal. Nasaan si Jiangning? Baka naman. Ang pagdating ko sa mundong ito, nabaliktad ang pananaw sa kayamanan. Ay panaginip lang pala. Mahal, gising na. Tanghali na. Nandito ka pa rin. Mabuti naman. Ano nang nangyari sa'yo? Baka yung trauma mula sa pagtalon mo mula sa gusali ay nararamdaman mo pa rin? Sige na, magbihis ka na. May bisita para sa'yo. CJ, Brother Chu. Ayen, Brother Chu. Hindi. Dapat tawagin kitang Boss Chu. Hahaha. Ang aming samahan ng mga pulubi, sa ilalim ng pamumuno mo nitong nakaraang mga buwan, ay umabot sa bagong antas ng pagkalugi. Hahaha. Talagang hindi ako. Nagkamali sa'yo. Hahaha. Brother Chu. magandang balita, Brother Chu. Ay, haha, nandito ka rin pala, Boss Hong. Hahaha. Anong klaseng magandang balita ang makapagpapagulo sa isang dakilang boss jaw ng ganito? Sabihin mo nga. Ay, Boss Hong, nagbibiro ka lang, dahil noon pa, itinuro sa amin ni Bro Chu, ang Fat Insurance Project. Pagkatapos ng ilang buwang, masigasig na pagpapaunlad. Napakalaking tagumpay ito. Ngayon, higit pa, nagsimula na ang bugso ng pag-ehersisyo ng buong bayan. Sa pagkakataong ito, tinatayang bababa ng, hindi bababa sa, 1 trilyon. Wow! Hindi ko inakala na ang bilis ng galaw ninyo. Hahaha, ay, iyon ay dahil sa swerte na dala mo, Bro Chu. Hahaha. Ikaw talaga. Parang Diyos ng kahirapan na bumaba sa lupa. Tinataya ko, ang iyong account ay bababa ng, hindi bababa sa 10 trilyon, di ba? Binabati kita, host. Naabot mo ang tagumpay na 10 trilyon sa utang. Ngayon, maaari mong piliin. Gawing pera ang 10 trilyon at bumalik sa iyong orihinal na mundo. O manatili dito. Mangyaring pumili. Ang pipiliin ko ay